Sa araw na namatay ako, si Lin Wankin ay naglalakad sa red carpet kasama ang kanyang bagong kasintahan. Buong internet ay puno ng mga anunsyo. Pinupuri siya na muling isinilang, itinapon ang bampirang dating manager at umangat ang karera. Walang nakakaalam na ang bampirang iyon ay nakahiga sa malamig na ilalim ng fire escape. Siya mismo ang nagtulak pababa, nang muling imulat ang mga mata. Ang tanawin ay isang pulang countdown. Ang revenge agent system ay nakalink na. Host, Wu Bayan. 72 oras na countdown ng buhay. Kung magtagumpay ang paghihiganti, maaaring mapahaba ang buhay. Umiti ako. Ang tawa ay yumanig sa aking kaluluwa. 72 oras, sapat na. Lin Wankin, ang iyong pagdiriwang ng pagkapanalo ng Best Actress, ako mismo ang sisirain. Ang mahinang tunog ng pagtama ng likod ng ulo sa hagdan ay tila umaalingaw-ngaw pa sa tenga. Ang huling frame ng alaala. Nakatigil sa mukha ni Lin Wankin na perpekto at walang kapintasan. Lumuhod siya. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa mainit na dugo sa aking noo, ngunit ang boses ay mas malamig pa sa taglamig. Bian, huwag mo akong sisihin. Masyado kang maraming alam at hinahadlangan mo ang landas ni Ginoong Chen. Tumayo siya. Ang matalas na takong ng sapatos ay mariing dumurog sa aking mga daliri. Umalis siya nang hindi lumingon. Masakit ba? Parang bawat buto ay nadudurog, ngunit higit pa riyan ang galit. Ang babaeng pinalaki ko sa loob ng 5 taon, itinaas ko sa pedestal, sa oras nakakakuha ko lang para sa kanya. Ng international top endorsement, sa daan pa uwi, tinawag ako sa blind spot ng psihe, at itinulak ako diretsyo sa impyerno. Ang dahilan ay katawa-tawa ngunit totoo, alam ko kung ilang direktor ang kanyang nakasiping para umangat. At hawak ko rin ang mga lihim na kontrata na yin-yang. At higit sa lahat, ang kanyang bagong sugar daddy, si Chen Chen ng Xinjiao Media, ay naiinis sa akin. Bago tuluyang lumubog sa dilim, may isang malutong na putok sa aking isipan, natukoy ang matinding galit. Na-activate ang system. Bigla akong nagmulat ng mata. Ang katawan ay lumulutang ng gaan sa hangin. Sa ibaba, itinaas ang barrier. Ang mga gwardiya ay nakapalibot sa isang baluktot na bangkay. May sumigaw. May kumukuha ng litrato. Ang mapahamak na CC's camera, ang pulang ilaw ay patay na. Lin Wankin, napakasama mo talaga. System. Narito. Naibigay na ang beginner pack. Temporaryong pisikal na anyo, 1 beses 10 minuto. 2 oras na cooldown. Basic Intel Pack, real-time updates sa target. Tatanggapin? Tanggapin. Bumuhos ang napakaraming impormasyon sa isipan. Pagkatapos ng 3 oras, sa Lingzhou Hotel, ang pagdiriwang ng pagkapanalo ni Lin Wankin. Sa oras na ito, iaanunsyo niya ang relasyon kay Chen Chen, at magsasagawa ng isang dramatic na pagpupugay sa namatay na dating manager na may luha. Na-pre-order na ang trending topics, Lin Wankin's generosity, most beautiful best actress grateful for the past. Umiti ako, ang ngiti ay hindi umabot sa aking mga mata. Ang dibdib ay puno ng umaapoy na magma. Patay na ako, ngunit gusto mo pa ring sipsipin ang buto at utak, pisilin ang huli kong halaga. Lingzhou Hotel, Banquet Hall. Ako ay parang multo. Nakayuko sa malaking crystal chandelier, tinitingnan ang mga tao sa ibaba. Pababa, mga mamahaling damit at pabango. Nagkakasayahan. Si Lin Wankin ay nakasuot ng silver mermaid gown, parang isang sirena na kakalabas lang sa tubig. Nakasabit sa braso ni Chen Chen, umingiti ng maningning. Si Chen Chen ay yumuko at tumingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal, o kaya ay titig ng isang perpektong tropeo. Ang galing ng acting. Sayang hindi siya nanalo ng Oscar. Salamat sa inyong lahat, sabi ni Lin Wankin habang kinuha ang usapan. Ang boses ay may tamang pag-iyak. Ang tropeong ito ay napakahalaga sa akin. Ito ay nagpapatunay na hanggat may mabuting puso at patuloy na nagsusumikap, ang tadhana ay gagantimpalaan ka. Palakpakan, peke at nakakainis. Tiningnan niya ang buong lugar. Bahagyang namumula ang mga mata, luha sa pilikmata na handang tumulo. Dito, gusto ko ring pasalamatan ng isang tao, ang aking dating manager, si Wu Bian. Kahit na siya ay malungkot na umalis sa atin, kung wala ang kanyang mahigpit na pagtuturo, walang Lin Wankin ngayon. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa loob. Isang reporter ang nagtanong, Miss Lin, narinig namin na si Wu Bian ay aksidenteng nahulog. Tiyak na sobrang nalungkot ka noon. Pumikit si Lin Wankin, isang patak ng luha ang perpektong dumula sa kanyang pisngi. Puno ng pagkasira, masyadong masakit, ayokong banggitin. Kailangan kong dalahin ang kanyang mga inaasahan. At mabuhay ng mas kahanga-hanga para sa kanya. Si Chen Chen ay napapanahong niyakap ang kanyang balikat, parang mapagmahal na tagapagtanggol. Lumutang ako sa harap niya. Ang mukha ay napakalapit, kahit ang mga pores ay nakikita. Dumikit ako sa kanyang tainga at mahinang nagsabi, sobra na ang acting, Best Actress Lin. Hindi niya ako narinig, ngunit nahuli ko ang isang mabilis na ngiti sa kanyang mga labi. Iyon ay pangungutya ng nagwagi, libreng sosyal na pahinga, si Lin Wankin ay nasa gitna ng mga bituin.
Tunog ng sistema, natukoy ang pangunahing tao na si Chen Chen, nabuksan ang alaala ng piraso ng pagpatay. Larawan sa isipan, isang buwan na ang nakalipas, sa parehong fire exit. Si Chen Chen ay yakap si Lin Wanqin, pinag-uusapan kung paano itapon ang basurang ito, masyadong nag-artista si Wu Bayan. Kung iwan siya, magiging bomba ito sa bandang huli, pabirong sabi ni Lin Wanqin habang yakap sa kanya. Tulungan mo naman ako, nakuha ko na lahat ng resources niya, wala na siyang silbi. Hinalikan ni Chen Chen ang kanyang noo, simple lang, gumawa tayo ng aksidente, maganda ang hagdanan. Mahulog, ulo ang tamaan, mamatay ng mabilis. Ako na ang bahala sa sisi, lumiwanag ang mga mata ni Lin Wanqin, usapan na. Kapag nakuha ko na ang Best Actress, ilalabas mo na ang relasyon natin, pati yung Hollywood. Tumanggo si Chen Chen, deal. Kaya pala mula noon. Patay na ako. Sistema, materialize. Matagumpay na na-activate, 10 minuto ang bilang, babala, ang pinsala ay magbabawas ng life points. Sapat na. Tumingin sa tower ng Champag sa sulok, doon mahilig magpa-picture si Lin Wanqin. Para ipakita ang kanyang pagiging mataas at malamig doon mismo. Sa sandali ng materialization, parang sa pilitang isiniksik ang kaluluwa sa mabigat na katawan, tumingin ako. Sa translucent na palad, sa ilaw ay bahagya lang naglalagay ng anino. Dumaan ako sa karamihan, nakayuko, walang makakapansin sa isang mababang serbidor na naka-uniforme. Tumayo ako malapit sa Champag Tower, tama nga. Dumating si Lin Wanqin na kumapit kay Chen Chen, inabot ang pinakamataas na baso. Sa sandaling dumampi ang kanyang daliri. Bigla akong umikot, nabangga. Bumagsak ang buong Champag Tower. Ang alak ay bumuhos sa kanya na parang talon, ang mamahaling silver gown ay nabasa agad, dumikit sa katawan. Nakakahiya. Ang pagkabasag ng salamin ay nagpatahimik sa maingay na piging na parang patay. Sumigaw si Lin Wanqin, putla ang mukha, sorry. Nagmamadali akong yumuko, nanginginig ang boses, hindi ko kayo nakita na dumarating. Talagang sorry. Humakbang si Chen Chen, sumigaw, ano ang nangyayari? Binata Chen, hindi ko sinasadya. Tinitigan ako ni Lin Wanqin ng mabuti. Lumaki ang kanyang mga pupil, nanginginig ang mga labi, dahil sa sandaling itaas ko ang aking ulo. Gumawa ako ng walang tunog na bibig, hagdanan. Naintindihan niya, nanginginig ang kanyang boses, parang sinasakal. Sino ka? Pumarang si Chen Chen sa harap niya, madilim ang tingin, anong departamento? Nasaan ang yi mo? Tinakpan ko ang bulsa ng dibdib, ako ay pansamantalang empleyado. Parang nawala ang li. Lumabas ka. Sinimangot ni Chen Chen, itinaas ang kamay. Sunod-sunod akong yumuko, umikot at umalis. Ilang hakbang. Lumingon ako, si Lin Wanqin ay nakatayo pa rin, nakatitig sa aking likuran. Malalim ang kanyang kuko sa palad. Blurred ng sistema ang aking mukha, pero kilala niya ang bibig. At mas kilala niya ang ugali ko na kapag kinakabahan, kumukulot ang kalingkingan ng kanang kamay. Ang ilang takot ay nakaukit sa buto. Tumakbo ako sa pinakaloob na cubicle ng banyo. 3 minuto na lang ang materialization. Mula sa labas, narinig ang mabilis na takbo ng high heels, magulo. Imposible, talagang imposible. Bumaba ang boses ni Lin Wanqin, may bahid ng hysteria. Patay na siya, nakita ko mismo siyang nahingalo. Umalpas na ang utak. Halos umiyak ang assistant na si Xiao Yang, mahinang sabi, kumalma ka, isa lang iyong bastos na serbidor. Hindi ka mukha, hindi sa itsura, bumulong si Lin Wanqin. Matinis ang boses, iyong tingin niya sa akin, iyong tingin at iyong bibig. Sabi niya ng hagdanan, alam na niya, tiyak alam na niya. Biglang binuksan ang gripo, umaagos ang tubig, sinusubukang takpan ang kanyang takot. Payo ni Xiao Yang, kahit alam niya, makakapagsalita ba ang patay? Inuri na ng pulis bilang aksidente, mahinang sabi, best actress ka na ngayon. Babae ka ng binata Chen, huwag mong takutin ang sarili mo. Matagal na katahimikan sa labas ng cubicle. Nang magsalita muli, ang boses ni Lin Wanqin ay may matinding bangis. Ilabas ang listahan ng lahat ng staff na pumasok at lumabas ng hotel ngayon, lalo na ang waiter na yon. Gusto kong malaman ang pangalan niya, tirahan, at pati na ang kanyang mga ninuno, lahat ay imbestigahan mo. Ang mga yapak ay unti-unting lumalayo, sumandal ako sa partition at tumawa ng walang tunog. Natatakot ka na? Lin Wanqin, ito pa lamang ang simula. Pagkatapos ng materialization, bumalik ako sa anyong espiritu at lumutang palabas ng banyo. Si Chen Chen ay nasa banquet hall pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay laging pumupunta sa lounge sa ikalawang palapag. Tumagos ako sa dingding pataas, sa lounge, si Lin Wanqin ay may hawak na cellphone. Diretso siyang tumawag, Director Wang, ako ito. May isang bagay akong hihilingin sa'yo. Kilala mo ba ang mga master? Yung mga marunong mag-alis ng maruruming bagay. Hahanap ng master para mag-exorcism. Sige, gagawin ko ang gusto mo. Lumutang ako sa likuran niya at humihip ng malamig na hangin sa kanyang hubad na likod. Wanqin, napakalamig sa ilalim ng hagdan. Napatayo siya na parang nasunog.
Nahulog ang cellphone, kinuha niya ang crystal ashtray sa mesa at mariing ibinato ito sa salamin. Sino? Sinong nagsasalita? Lumabas ka. Pumutok ang salamin at sumalamin ang kanyang baluktot na mukha. Bumukas ang pinto, sumugod si Chen Chen. Anong nangyari? Sumubsob si Lin Wanqin sa kanyang mga braso. Nanginginig ang buong katawan, multo. Multo! Pinuntahan niya ako, nagsalita siya sa tainga ko. Yumakap si Chen Chen sa kanya, sumimangot. Ano ba nang sinasabi mo? Wala namang multo sa mundong ito. Pagod ka lang, naghahalusinate ka. Hindi. Narinig ko ng malinaw. Hinawakan niya ang kwelyo ni Chen Chen, ang kanyang mga kuko halos tumusok sa laman. Sabi niya, malamig sa hagdan iyon ang lugar kung saan siya namatay, pumunta siya para manghiganti. Nagdilim ang mukha ni Chen Chen, pinalibot niya ng tingin ang walang laman na silid, ang kanyang mga mata ay mabangis. Kahit sino man ang nagpapanggap na multo, papalakarin ko siyang tuluyang mawala. Lumutang ako sa kesam. Tumingin mula sa itaas sa dalawang mapang-aping tao, Chen Chen, ang iyong kumpiyansa. Sa lalong madaling panahon ay magiging katangahan ng isang taong naghuhukay ng sariling libingan. May biglang lumitaw na pansamantalang misyon. Kunin ang personal na telepono ni Chen Chen, naglalaman ng mahahalagang ebidensya, plano ng pagpatay, mga chat record, at resibo ng transfer. Gantimpala, plus 24 oras ng buhay. Dumating na ang pagkakataon, abala si Chen Chen sa pagpapatahimik kay Lin Wanqin. Ang itim na custom na telepono, basta na lang iniwan sa coffee table. Gumamit ng isa 0 energy points. Ipalit ang one-time fingerprint duplication, isasagawa ba? Ipalit. Samantalang inaakay ni Chen Chen si Lin Wanqin para maghilamos, bigla akong nagmaterialize. Hinawakan ng dulo ng daliri ang screen, agad na nagbukas ang fingerprint lock. Nakapin sa WeChat si Lin Wanqin. Mabilis na nag-swipe pataas ang daliri, nakakagulat ang mga usapan, Lin Wanqin, parang naghihinala na si Wu Bian. Iniimbestigahan niya ang accounts. Chen Chen, patigilin siya. Sa susunod na Miyerkules, babalik siya sa kumpanya. Wala namang key sa fire exit ng Mindu Hotel. Lin Wanqin, natatakot ako. 5 taon niya akong inalagaan. Chen Chen, babae ka lang, isipin mo ang Hollywood. Isipin mo ang career mo. Isang retired agent, kapag patay na, stepping stone lang siya. Lin Wanqin, siya'y patay na, ako ang tumulak, dugo ang kumalat sa sahig, sobrang takot ko. Chen Chen, magaling, sa susunod, sayo na ang tropeo. Walang ekspresyon akong nag-screenshot, nag-upload sa cloud, at tuluyang nag-delete ng mga bakas ng operasyon. Mayabag sa labas ng pinto, kinansela ko ang materialization at umurong sa sulok. Pumasok si Chen Chen sa pinto, walang malay na kinuha ang telepono at tiningnan, pagkatapos ay tumawag sa manager. Gusto ko ang listahan ng lahat ng empleyado ngayong araw. Ngayon na, agad, pinatay ang tawag. Ngumiti siya ng malamig sa hangin. Kahit tao ka man o multo, kapag nahulog ka sa kamay ko, papatayin kita kahit bilang multo. Lumutang ako sa likuran niya, isang malupit na ngiti ang namutawi sa aking labi. Wala ka ng pagkakataon. Malamig ang hangin ng gabi, natitirang buhay, 66 oras at 12 minuto. Lumutang ako pabalik sa lumang basement apartment na unang inupahan namin ni Lin Wanqin. Doon, isa na itong construction site ng guho. Binuksan ko ang materialization, at gamit ang aking mga kamay ay naghukay ako sa mga tambak ng durog na bato. Pumutok ang mga kuko, duguan ang hintuturo. Makalipas ang kalahating oras. Isang kalawanging bakal na kahon ang muling nakita. 3 bagay lamang ang nasa loob, isang luma at kupas na papel. Isang murang lipstick na pudpod na ang dulo, isang singsing na pilak na na-oxidize na, binili mula sa isang tindahan sa bangketa. Ang papel ay sulat ko mismo noon, bawat salita ay nag-aapoy. Kapag naging best actress na si Wanqin, buksan ang kahong ito. May sorpresa sa loob. Iyon ang lipstick na binili ko para sa kanya nung first time niyang mag-audition para sa female lead number 3 at nagutom ako ng 1 linggo. Iyon ang singsing na isinuot niya sa akin habang nakangiti noong panahong nag-instant noodles kami dahil sa kahirapan. Tiningnan ko ang mga basurang ito. Tumawa ako hanggang sa lumuha. Wu Bian, ikaw ay isang malaking biro. Ang iyong taos pusong-puso sa paningin ng iba mas masahol pa sa basura. Na-trigger ang nakatagong misyon, unang pagsubok. Kinakailangan na makita ni Lin Wanqin ang laman ng kahon. Gantimpala, dagdag 48 oras sa buhay. I-activate ang memorya na pumapatay. Inilagay ko ang kahon sa aking dibdib, unti-unting nanlamig ang aking mga mata. Pagkatapos, Lin Wanqin, tutulungan kitang alalahanin kung gaano ka kababa noon. At ako, kung gaano ako katanga. Medyo sumisikat na ang araw. Sa presidential suite sa tuktok ng hotel, nakaupo si Lin Wanqin sa harap ng malaking bintana. Maganda ang makeup pero hindi natatakpan ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Si Chen Chen ay nasa telepono, sinasabing humanap ng 2 bodyguard, 24 oras na sumunod kay Wanqin.
Pinaghihinalaan kong may gumagawa ng kalokohan, biglang sabi ni Lin Wanqin, mahina ang boses. Chen Chen, paano kung talagang bumalik si Wu Bayan? Tinakpan ni Chen Chen ang mikropono, lumapit at hinawakan ang kanyang kamay, sabi, walang multo sa mundo. Kahit mayroon, kaya ko siyang patayin muli. Ngunit, wala nang ngunit. Pinutol siya ni Chen Chen, matigas ang tono. Wanqin, ikaw ngayon ay best actress, ang magiging may-ari ng sinyaw sa hinaharap. Nakatayo ka sa tuktok ng pyramid. Walang sinuman ang makapagpapabagsak sa'yo, lalo na ang isang patay. Huminga ng malalim si Lin Wanqin. Unti-unting tumutok ang kanyang mga mata. Iyon ang mga mata na muling napuno ng ambisyon. Tama. Ako ay best actress. Hindi ako pwedeng bumagsak. Lumingon siya sa salamin at nag-ayos muli ng makeup. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang nagniningning na si Lin Wanqin. Tara na. Magsisimula na ang exclusive interview. Nagtinginan sila at mumiti, magkahawak ang braso patungo sa pinto. Isang tunay na magkasuyong makamandag na ahas. Tapos na ang cooldown ng pansamantalang pagkatao. Gamitin. Dumaan ako sa pader, dumapo sa gitna ng sala, sinipa ang malaking plorera sa may pintuan. Isang plorera na kasing taas ng tao. Crash! Ang lakas ng ingay nakakabingi. Biglang lumingon ang dalawa. Nanigas ang ngiti ni Lin Wanqin. Nanliit ang mga pupil ni Chen Chen. Nakatayo ako doon, suot ang hindi kapansin-pansing uniforme ng waiter, bit-bit ang kalawangin kahon. Ibabalik ko sa iyo kasama ang dugo. Magandang umaga. Sumandal ang aking ulo. Paos ang boses. Dalawang best actor at best actress, tapos na ba ang inyong pag-arte? Automatikong hinarang siya ni Chen Chen, hinawakan ang kanyang bewang kung saan may umbok. Baril yan. Tumingin ako kay Lin Wanqin. Inalog ang kahon. Hindi mo ako kilala. Nga pala, ang dakilang best actress na si Lin ay nakatira ngayon sa presidential suite. Paano mo maaalala ang bagay na nahukay mula sa tambak ng basura? Mariing tinititigan ni Lin Wanqin ang kahon. Mabilis ang paghinga, nanginginig ang mga binti. Kilala niya ito. Kahit maging abo, makikilala niya. Huwag kumilos, tiningnan ko ang galaw ni Chen Chen. Itinaas ko ang isang kamay. Nagdala lang ako ng bagay. Dali, ibibigay ko at aalis na. Anong bagay? Mariing tanong ni Chen Chen. Ang ebidensya ng iyong kasalanan at ang kanyang nakaraan. Binuksan ko ang kahon, itinapon ang laman sa mamahaling carpet. Papel, lipstick, sing-sing. Basahin mo, itinuro ko ang papel sa sahig. Nanginginig si Lin Wanqin. Umurong siya ng hakbang-hakbang. Gustong kunin ni Chen Chen, ngunit naunahan ko siya at kinuha ang papel. Malakas kong binasa, kapag naging best actress si Lin Wanqin, buksan ang kahong ito. May sorpresa sa loob. Alam ko nang kaya mo mula pa noon. Sa oras na yon, ilibre mo ako ng masarap na pagkain. Huwag kang kuripot. Patay na katahimikan. Namumutla si Lin Wanqin. Lumalabas ang luha. Lin Wanqin, tinitigan ko ang kanyang mga mata, bawat salita ay mabagal. Nagpalit ka ng pangalan, itinapon ng konsensya. Sino ka ba talaga? Sumigaw si Lin Wanqin na parang nasisiraan ng ulo, hinawakan ng ulo. Bakit nasa'yo ito? Sino ka ba talaga? Biglang bumunot ng baril si Chen Chen. Ang itim na butas ng baril. Nakatutok sa aking noo. Isa pa, papatayin kita. Tumigil ako sa paglakad, tiningnan ang itim na butas ng baril, biglang ngumiti. Tumatawa ng malakas si Chen Chen, gusto ng puso ang prinsipe. Sa ilalim ng kanyang pangalan, 3 kumpanya ng Shell, naglaban ng pera ng 200 milyon, noong nakaraang taon ay nakapatay ng tao, dahil sa pagmamaneho ng lasing. Pinatanggal sa sekretarya ng iyong ama ang sisi, noong nakaraang buwan, ginahasa ang isang menor de edad na trainee. Nasa iyong telepono ang video, sa naka-encrypt na album, hindi ako nagkakamali, tama ba? Biglang nagbago ang mukha ni Chen Chen, nanginginig ang kamay na may hawak na baril, ikaw anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung kalokohan ba, malalaman ng pulis kapag imbestigahan. Lumingon ako sa nakahandusay sa sahig. Lin Wanqin at ikaw, umakyat sa pamamagitan ng pagtulog, mga kontratang yinyang. Pagtaka sa buwis, kahit pagsasabuatan upang patayin ang ahente, Lin Wanqin. Sapat ba ang mga kasong ito para mabulok ka sa bilangguan? Imposible, paano mo nalaman? Ganap na bumagsak si Lin Wanqin, hindi magkaintindihan. Pinulot ko ang maruming pilak na singsing. Dahan-dahang inilagay sa mesa, nag-ingay ng isang matalas na tunog. Dahil, tininala ko ang aking ulo, mga matang parang kutsilyo, tumagos ng diretsyo sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Ako si Wu Bian, ang isa na itinulak mo mismo pababa ng hagdan, duguan at sugatan ang ulo. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, kusang kinansela ko ang pagiging material, ang katawan ay parang usok. Sa ilalim ng kanilang takot na titig, dahan-dahang naglaho, ang huling nakita. Ay ang malakas na hiyaw ni Lin Wanqin at ang baliw na pagpindot ni Chen Chen sa gatilyo sa hangin. Takbo, takbo, takbo. Ang musika ng sistema ay parang musika ng langit, natapos ang nakatagong gawain. Nasira ang pag-iisip ni Lin Wanqin, nagulo si Chen Chen, na ipamahagi na ang gantimpala.
Lumutang ako sa kisam, pinapanood ang magulong mag-asawa sa ibaba, malamig na tumawa. Hindi na kaya? Simula pa lang ng magandang palabas. Masyadong maliwanag ang mga ilaw sa live room. Nakapagpapanik. Umupo ako sa bakal na balangkas ng bubong ng studio, iniwawagayway ang aking mga binti. Parang isang bata na pumapasok upang manood ng palabas. Sa ibaba, si Lin Wankin ay nakasuot ng simpleng puting damit. Maliit ang makeup, ang lipstick ay pinili ang isang cute na kulay bean paste. Pamilyar ako sa set na ito. Noong una, siya rin ang mapait na bida, pinasusuot ko siya ng ganito sa audition. Hindi inaasahan. Ngayon, ang taktika na ito ay ginagamit para magpainit para sa aking libing. Wankin, alam nating lahat na malungkot ka sa panahong ito. Ang host ay isang matabang lalaki, na may sakit na mukha ay nag-abot ng tissue, ngunit ang buhay ay dapat magpatuloy. Sa tingin ko, ang kaluluwa ni Ewu Bian sa langit ay hindi nais na makita kang nalulumbay. Kinuha ni Lin Wankin ang tissue. Hindi nagmamadaling magpunas, unang yumuko, nahulog ang mahabang buhok na tumatakip sa kalahati ng mukha. Ang mga balikat ay sumabay sa dalawang pag-iling. Ang pag-arte na ito ay antas ng aklat aralin. Salamat, Kuya Zhang. Tininala niya ang kanyang ulo, bahagyang pula ang mga mata, ang boses ay paos na tama lang. Sa totoo lang, pagdating sa live broadcast ngayon, gumawa ako ng mahabang paghahanda sa isip, ngunit alam ko. Maraming tagahanga ang nag-aalala sa akin, hindi ko sila maaaring bigwin. Biglang bumaha ang mga komento sa screen. Ate Inosente, maging matatag, lagi ka naming susuportahan. Ang ahente na yon ay nawala na. Ngunit tiyak na pagpapalain ka niya. Wankin, huwag umiyak, ikaw ang pinakamahusay. Sobrang sakit sa akin. Ang galing-galing na tao, bakit kailangan makaranas ng ganitong paghihiwalay? Sa unang hanay sa ibaba, si Chen Chen ay naka-cross legs, suot ang mamahaling costume suit. Lumilipad ang kamera, bahagyang tumatango siya sa entablado. Ang mga mata ay puno ng pag-aalaga at suporta. Ang salita na ito, talagang magkasundo ang kooperasyon. Lumulutang ako sa hangin na nanonood. Parang sumasakit ang tiyan ko. Kung may tiyan ako, sistema. Sumigaw ako sa isip ko. Narito, natitirang oras ng buhay ng host ay 60 oras. Buksan ang tindahan, ipagpalit ang full band hijack. Ang full band hijack ay gumugugol ng 10 oras ng buhay. Sa pilitang kunin ang target na lugar, lahat ng mga aparato ng output ng signal, kasama ngunit hindi limitado sa live stream. Malaking screen sa lugar, sistema ng audio, tagal ng 3 minuto. Ipagpapalit ba? Sa isang pagkakataon mawawala ang ika-10 ng buhay. Tinitigan ko ang mapagkunwari na mukha sa ibaba. Umiti ng malapad, ipagpalit. Ang buhay ay isang bagay, kung hindi gagamitin ngayon. Itago para sa bagong taon. Matagumpay ang pagpapalit. Handa na ang kakayahan. Maaaring umalis anumang oras. Hindi ko maintindihan, ang kapaligiran ngayon ay hindi sapat na mainit. Ang luha ni Lin Wankin ay hindi pa umaagos hanggang sa pinakanaunang sandali. Hindi tama ang timing. Si Kuya Wu ay talagang parang sarili kong kapatid. Nauutal ang boses niya, binabantayan ang kanyang dibdib. Noong unang sumikat ako, wala akong pera. Binigyan niya ako ng kalahati ng kanyang sariling instant noodles. Sinabi niya, basta't nandyan siya, hindi ako magdaranas ng hirap. Sinabi niyang poprotektahan niya ako habang buhay. At nang sabihin yon, ang patak na yon. Ang luha na halos isang araw nang nakabitin ay tuluyang bumagsak, eksaktong nasa close-up shot. Nakakaawa, wasak at nakakapukaw ng awa. Naglahong baliw ang chat. Mga pamilya sa loob, bakit nawala ang ganitong kahusay na manager? Dapat alamin ang dahilan ng aksidente, huwag hayaang mamatay si Kuya Wu nang may hinanakit. May hinanakit. Tinitigan ko ang 4 na salitang iyon na gumugulong sa malaking screen at mumiti ako. Talagang may hinanakit. Pumitik ako ng daliri. Sistema. Galaw na. I-jam ang lahat ng frequency. Simulan. Sa susunod na segundo, ang speaker na tumutugtog ng masayang musika ay biglang umugong. Sumabog ito ng matinis na tunog ng kuryente. Muntik nang mahulog ang mikropono ng host. Ano ang nangyayari sa venue? Director, sound technician. Nagulat din si Lin Wankin, nanigas ang kalungkutan sa kanyang mukha, naging nakakatawa. Pagkatapos, ang malaking LC backdrop sa likod niya. Ang dating mainit at maaliwalas na kulay ay biglang kumislap na parang sirang AC, puti at itim na static. Sumirit, sumirit. Nagsigawan ang lahat. Ano ba yan? May sira ba? Nagkunot no si Chen Chen. Kumaway siya sa likod. 2 segundo ang static, pagkatapos ay huminto ang imahe. Ito ay isang nanginginig, malabong pananaw. Madilim na ilaw. Kulay abo na sementadong hagdan, at isang matingkad na pula, iyon ang aking alaala. Ang eksenang nakuha ng sistema ay mas totoo kaysa sa anumang 4K camera. Sa loob ng eksena, isang peres ng pulang takong ang lumitaw sa ilalim ng frame. Kasabay nito,
Mula sa speaker ay lumabas ang malinaw na usapan. Hindi na ito tunog ng kuryente, parang may nagsasalita sa tabi ng tenga. Ang bubiyan na yon ay masyadong nakakasagabal, boses ng lalaki. Tamad, may kabuluhan na walang pakialam sa buhay. Biglang tumahimik ang venue. Pamilyar ang boses na ito. Ilang minuto bago, ang may-ari ng boses na ito ay interview sa ilalim ng entablado. Lahat ay napatingin kay Chen Chen sa unang hanay. Nagbago ang kulay ng mukha ni Chen Chen. Bigla siyang tumayo. Patayin! Patayin yan! Sa screen, patuloy ang eksena. Tutulungan mo ba ako? Wala naman siyang silbi, boses ng babae, maarte. Mahina, at ang linwankin sa entablado na may luha sa mukha ay eksaktong pareho. Biglang tumigil ang mga komento sa livestream. Isang buong segundo, walang kahit isang salita sa screen. Milyon-milyong netizens. Parang sabay-sabay na natulala. Pagkatapos, biglang nanginginig ang eksena. Iyon ay ang pananaw ko na itinulak. Simple lang, gawing aksidente. Maganda ang hagdanan. Mahulog, mabilis mamatay. Mabilis mamatay, mabilis mamatay, mabilis mamatay. Nag-etyo ang sistema sa pangungusap na ito, umalinggaw sa studio na parang sumpa. Sumigaw si Lin Wankin sa entablado. Hindi ito pag-arte. Takot talaga. Tinakpan niya ang tenga at umatras. Nadulas ang kanyang takong. Nahulog siya ng marahas sa sahig. Hindi ako. Hindi ako. Patayin. Patayin yan. Sigaw niya ng halos mabaliw. Gusot ang buhok. Wala na ang kaawa-awa niyang anyo. Pumunot ang mukha. Sumabog ang chat. Diyos ko, ano yan? Ano yan? Boses yun ni Chen Chen at Lin Wankin. Mahulog, mabilis mamatay. Ito ay pagpatay. Nasusuka ako. Naawa sila kanina. Sila pala ang pumatay. Tawag sa pulis. Tawag na. Nawalan ng galang si Chen Chen. Tumakbo siya papunta sa entablado. Hinubad ang kanyang suit jacket. Sinubukan niyang takpan ang malaking screen. Ngunit ang kanyang damit na yon sa harap ng 10 metro kwadrado na wall ay talagang katawa-tawa. Direktor, putulin ang signal. Putulin ang kuryente. Patay na ba kayong lahat? Sigaw ni Chen Chen sa kanyang earphone. Iniiling ang leg, mukhang galit na galit, eksaktong nahuli ng live camera. Sa control room sa likod, nagkakagulo ang mga staff, hindi maputol ang broadcast. Wala nang function ang control panel. Walang silbi ang pagputol ng kuryente. Saan ba pumapasok ang signal na ito? Nakalock din ang backup line. Ang tawa ko ay lumalabas sa speaker, hehehe. Malamig, mababa, may alingaw-ngaw. Nagsimulang sumigaw ang mga manonood. May tumatakbo palabas, may nagtaas ng cellphone para mag-record. Ang host ay nagtago na sa likod ng sofa. Nanginginig na parang dahon. Si Lin Wankin ay bumagsak sa sahig, puti na parang papel ang mukha. Walang focus ang mga mata, nakatitig sa malaking screen. Dito pinapalabas ang huling eksena. Lumuhod siya. Ang mga daliri ay humahagod sa kamera, sa noo ko. Ang matamis na patalim na salitang nagpapanginig ng anit ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Kuya Bian, huwag mo akong sisihin. Masyado kang maraming alam. Tahimik ang buong paligid. Sapat na ang ebidensya. Sa wakas, napagtanto ni Chen Chen na walang silbi ang pagtatago. Bumaling siya at hinawakan ang braso ni Lin Wankin. Gusto siyang hilahin palayo. Umalis muna tayo dito. Sa sandaling iyon, pumalakpak isang matalas na tunog. Pinatay ang main switch ng banquet hall. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang dating maliwanag na banquet hall ay biglang naging itim na hindi mo makita ang iyong kamay. Tanging ang malaking screen lang ang naka-on, ang imahe ay naging isang dugong pulang countdown. Sa dilim, ang takot ay kumakalat na parang virus. Anong nangyari? Nawalan ng kuryente. Huwag kayong sumiksik. Naapakan mo ako. Multo. May multo ba? Si Lin Wankin ay hinihila ni Chen Chen. Natitisod sa dilim. Lumulutang ako pababa. Ang hininga ko ay humihip sa leg. May basang amoy ng dugo. Nanginginig na iniabot ni Chen Chen ang kamay, hinahawakan ang nasa harap. Si Chen Chen ay naguguluhan din, naghahalungkat sa dilim. Huwag kang matakot, nandito ako. Seguridad. Saan napunta ang seguridad? Biglang nagliwanag ang buong lugar. Tanging ang isang ilaw sa gitna ng entablado ang umilaw. Maputlat puting sinad. Tuwid na tumama sa gitna ng entablado. Doon dati ang upuan ng host. Ngayon, walang tao sa upuan. Hindi, mayroon. Ang tingin ng lahat, kasama ang milyon-milyong mata sa livestream, ay nakatutok sa upuan na yon. Sa gitna ng upuan, may isang kalawanging kahon na bakal. Iyon ang inilibing ko sa mga guho ng basement. Ang kahon na naglalaman ng ating mahirap na nakaraan. Nang makita ang kahon, ang mga pupil ni Lin Wankin ay biglang lumiit. Parang nawalan ng lakas ang buong katawan, naging malambot na parang putik. Bulong niya, imposible. Si Chen Chen ay nakatitig ng matindi sa kahon na yon, mukhang kulay abo ang mukha. Dahan-dahang lumalapit ang kamera. Isang kamay ang lumabas mula sa dilim, marahang pumapatong sa likod ng upuan. Mahaba ang kamay. Maputi, kitang-kita ang mga kasukasuan. Sumunod,
Isang anino, dahan-dahang pumasok sa maputlang bilog ng liwanag. Suot ko ang murang suit na suot ko noong mamatay ako. May mga mansa ng dugo at putik na hindi nahugasan. Hindi ako nagsalita. Tumayo lang ako sa likod ni Lin Wankin, harap sa live camera. Pagkatapos, itinaas ko ang kamay, dahan-dahang inayos ang nakatagilid kong kurbata. Ito ang aking nakagawian noong nabubuhay pa. Tuwing nakakakuha ako ng malaking deal para kay Lin Wankin o nalutas ang malaking problema. Ginagawa ko ito. Ibig sabihin, tapos na. Walang sumigaw sa lugar. Dahil kapag sobrang takot, hindi ka makakapagsalita. Si Lin Wankin ay parang may naramdaman. Mekanikal na unti-unting ibinaling ang ulo. Nakatayo ako sa likod niya, wala pang kalahating metro. Yumuko ako. Tumingin sa kanya. Sa liwanag, ang mukha ko ay maputlang maputla, walang kahit anong kulay. Dalawang maitim na bilog sa ilalim ng mata, ngunit ang gilid ng bibig ay nakangiti ng propesyonal na ngiti. Best Actress Lin. Hindi ko ibinuka ang bibig, ngunit ang boses ay pumutok sa isipan ng bawat isa. Ang aking regalo para sa iyon. Gusto mo ba? Ang mga mata ni Lin Wankin ay halos lumuwa. Ang lalamunan ay naglabas ng tunog na kekeke. Iyon ang tunog ng pulikat ng vocal cords. Sa susunod na segundo, pumikit ang kanyang mga mata. Nahimatay siya agad. Si Chen Chen ay naniga sa pwesto, nakatingin sa akin. Ang kanyang mga binti ay nanginginig ng hindi makontrol. Gusto niyang tumakbo, ngunit parang nakapako ang mga paa sa sahig. Tumingin ako sa kamera, inayos muli ang kurbata, at gumawa ng ngiale na senyas. Biglang naputol ang live broadcast, muling nagdilim ang studio, pero alam ko. Nang gabing ito, walang sinuman sa entertainment industry ang makakatulog. Pagkalipas ng 5 minuto, sa labas ng studio, umalinganggaw ang sirena ng pulis sa kalangitan. Lumulutang ako sa hangin. Pinapanood ko si Chen Chen na pinalibutan ng mga mamamahayag. Namumutla ang kanyang mukha habang itinutulak ang mga kamera, sumisigaw ng abogado. Paninirang puri, si Lin Wankin ay dinala sa ambulansya. Kahit walang malay. Ang kanyang kamay ay kumikibot ng hindi namamalayan. Tumunog ang system prompt na update ang progress ng main quest. Matagumpay ang pagbaliktad ng opinyon ng publiko. Si Lin Wankin ay social death. Nakatanggap ng reward, panandang pandagdag 4.8 oras ng buhay. Kasalukuyang natitirang buhay, 108 oras. Masaya ba? Hindi pa sapat. Interes lamang ito. Pinapanood ko si Chen Chen na dinadala ng pulis. Kahit gusgusin, walang pag-asa sa kanyang mga mata. Sa halip, nagpapakita ito ng marka ng kayamanan na kayang ayusin ang lahat. Tama. Ang ganitong anak ng kapitalista, paano masisira ng tuluyan dahil sa isang recording? Tiyak na iniisip niya kung paano makahanap ng scapegoat, paano paano sabihin na ang video ay AI-generated. System, suriin muli ang nasa ilalim ng pangalan ni Chen Chen. Ang mga talaan ng mga kumpanyang naglalaban ng pera, pati na rin ang mga kamakailang galaw ng kanyang ama na isang mataas na opisyal. Gumamit ng 20 oras ng buhay para i-exchange ang malalim na impormasyon. Exchange. Lumulutang ako sa bubong ng ambulansya, sumusunod sa sasakyan ni Lin Wankin patungo sa ospital. Ginoong Chen. Dahil maglaro tayo ng malakihan. Hinawakan ko ang kahon na bakal sa aking bulsa. Lin Wankin, masyado kang maagang nagising. Kapag nagising ka, matutuklasan mo. Ang mabuhay ay mas masakit kaysa mamatay. Dumaan ang hangin ng gabi, sumipol ako ng tono mula sa sikat na kanta ni Lin Wankin. Masaya ang tono pero ngayong gabi. Tunog ito na parang awit ng libing. Sa loob lamang ng 2 oras, tuluyang nagbago ang ihip ng hangin sa internet. Ang original na trending topic tungkol sa murder live broadcast ay tuluyang nawala. Pinalitan ito ng napakaraming mga news press release, #malicious faces swap, #hacker attack, #sinamedia, #naawa kay Lin Wankin. May mga ekspertong lumitaw na nagsuri. Sabihin na mali ang ilaw at anino, ito ay deepfake. Sa villa sa bundok, si Chen Chen ay nakaupo sa sopa, maluwag ang kurbata sa lig, hawak ang kalahating baso ng whiskey. Patuloy na pigain, kahit magkano ang gastos, okay lang. Mapait siyang tumawa sa speakerphone ng kanyang cellphone. Hanapin niyo ang hacker na yon. Naglakas loob na guluhin ang isang Diyos. Gusto ko siyang makulong hanggang mamatay. Si Lin Wankin ay nakaupo sa kabilang sulok ng sopa, nakabalot sa makapal na kumot. Hawak ang mainit na gingertia, nanginginig ang ngipin. Chen Chen, siya ba talaga? Nanginginig ang kanyang boses. Pero ang boses, ang tono. Tumahimik ka. Malamig na inilapag ni Chen Chen ang baso sa coffee table, lumikha ng malutong na tunog. Iyon ay peke. Patay na si Wu Bayan. Ang kanyang bangkay ay sinunog na abo. Nakita mo ito mismo. Tumayo siya, naglakad-lakad ng balisa sa sala. Walang multo sa mundong ito. May mga tao lamang na nagkukunwaring multo. Madilim ang mga mata ni Chen Chen. Alinman sa walang kwentang si Wu Bayan ay hindi talaga namatay, nagpabago ng mukha at bumalik para hanapin ako o may traidor sa ating paligid.
Huminto siya, ang kanyang tingin ay sumulyap sa mukha ni Lin Wankin. Nanginig si Lin Wankin. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Paano ako magiging trader? Nahimatay ako sa live broadcast site sa takot. Sana hindi. Inalis ni Chen Chen ang kanyang tingin, muling kinuha ang kanyang cellphone. Baliktarin ang pagsisiyasat. Suriin ang A. Gusto kong malaman kung saan nanggaling ang video na yon. Gusto ko ng resulta ngayong gabi. Nakaupo ako sa crystal chandelier, pinapanood ang eksenang ito. Gustong pumalakpak, kahanga-hanga. Sobrang mayabang si Chen Chen. Mas gusto niyang maniwala sa sabuatan kaysa sa karma. Tamang-tama. Mas madali para sa akin na kumilos. System, narito. Kasalukuyang natitirang buhay, 88 oras. Kumonekta sa network ng villa. Gagamitin ko ang computer na ito. Itinuro ko ang study room. Kumokonekta sa pamamagitan ng signal sa kaluluwa ng host. Matagumpay na koneksyon. Pumasok ako sa study room sa pamamagitan ng pader. Ang computer ni Chen Chen ay top tier, 2 screen na kumikinang ng malamig. Umupo ako sa ergonomic chair, kahit walang pisikal na katawan sa pamamagitan ng system. Kayang kontrolin ang lahat sa network. Hindi ko kailangang kumilos ng personal. Mas masaya ang pagpapapatay sa pamamagitan ng iba. Buksan ang search engine, ay type ang Suman. Si Suman ay ang mortal na kaaway ni Lin Wankin. Noong una, si Lin Wankin ang nakakuha ng endorsement. Pinagkalat niya akong may karelasyon si Suman kaya muntik nang umalis si Suman sa industriya. Ang kaaway ng kaaway ay sandata. Lumitaw sa screen ang Weibo ni Suman. Kalahating oras na ang nakalipas, nag-post siya ng malabong larawan ng gabi na may caption na tuldok. Natukoy ang lokasyon, Miss Bar. System, I locate ang eksaktong posisyon ni Suman. I hack ang mga elektronikong aparato sa paligid niya. Natapos ang lokasyon. Ang target ay nasa Ye room ng Miss Bar. May dala siyang isang laptop. Nakuha na ang cellphone. Itatag ang koneksyon, konektahin. Nagbago ang tanawin. Lumitaw ang EA room ng bar. Madilim ang ilaw. Puno ng mga walang laman na bote ang mesa. Nakahiga si Suman sa mesa, gulo ang buhok. Mahigpit na hawak ang baso ng alak. Ang kanyang manager ay nasa tapat na nagsasabi, "Man, huwag ka nang uminom. Wala na ang endorsement na yon. Maghanap na lang tayo ng iba." Ano pang hahanapin? Biglang tumingala si Suman. Sira ang makeup niya kakaiyak. Si Lin Wankin ay protektado ni Chen Chen. Protektado ng kapital. Kahit pumatay, maaaring gawing bayani sa Yehe City. Ano ang maaari kong gawin para makipagkumpetensya? Ako ay isang biro lang. Ibinagsak niya ang baso sa sahig. Gusto ko rin siyang mamatay. Ngunit hindi ko magawa. Bumalik si Suman sa mesa at umiyak ng malakas. Tiningnan ko siya. Umiti ako. Gusto mo siyang mamatay? Ibibigay ko sa iyo ang sandata. System, i-package ang mga nilalaman ng file na iyon at ipadala sa kanya. Iyon ang kumpletong talaan ng money laundering ni Chen Chen gamit ang mga shell company. Bawat transaksyon, bawat legal na kinatawan ng mga peking kumpanya, malinaw lahat. At ang 2 taon ni Lin Wankin para umangat. Ang mga talaan ng kanyang mga check-in sa mga hotel kasama ang mga direktor at investor, maging ang ilang video. Ang mga bagay na ito ay orihinal na nakatago sa naka-encrypt na cloud drive ni Chen Chen. Kinuha ko lang ito. Ipinapadala ang email. Matagumpay na naipadala. Sa A-room ng bar, ang laptop ni Suman sa mesa. Biglang nag-ilaw. Automatikong nag-unlock ang screen. Lumitaw ang isang dialog box na itim na background at pulang letra. Puno ang screen. Gusto mong manalo? Tingnan mo ang iyong email. Natigilan si Suman. Nanlalabo ang mga mata habang nakatitig sa screen. Sino ang gumagalaw ng computer ko? Natakot ang manager. Baka na virus? Inabot ni Suman ang touchpad. Naglaho ang dialog box. Bumukas ang email. Isang bagong mensahe. Sender, Impierno. Nanginig ang mga daliri ni Suman. Lumunok siya ng laway. Binuksan niya ang attachment. Unang larawan, ang talaan ng daloy ng pera ni Chen Chen para sa money laundering. Dilat na dilat ang mga mata ni Suman. Kalahating lasing na siyang nagising. Ikalawang larawan. Si Lin Wankin at isang sikat na direktor na naghahalikan sa harap ng hotel. Ang timestamp ay nagpapakita na ito ay noong inanunsyo pa lang niya ang kanyang relasyon kay Chen Chen. Biglang umupo si Suman. Hinablot ang laptop. Inikit ang mukha sa screen. Habang nag-scroll pababa, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa takot tungo sa pagkagulat. Sa huli, naging matinding kagalakan. Ang kagalakan ng makasumpong ng bagong pag-asa, ng may hawak na sandatang nuklear. Sa sandaling iyon, lumapit ang manager upang tumingin. Muntik nang mapaluhod sa takot. Diyos ko, ito ang kahinaan ni Chen Chen. Ito ang kamatayan ni Lin Wankin. Sa pinakailalim ng email may isang linya, ako si Wu Bian. Ibinibigay ko sa iyo ang sandata na ito. Saksakin mo sila hanggang mamatay. Tiningnan ni Suman ang linyang iyon. Nanginginig siya ng husto. Bulong niya, Wu Bian. Pumatak ang luha. Sa pagkakataong ito, dahil sa takot at excitement, pinunasan niya ang kanyang luha. Hinablot ang cellphone at tinawagan ang abogado.
Huwag ka nang matulog. Pumunta ka agad sa opisina. Dalhin mo ang lahat ng kilala mong kaibigang media. Magfa-file ako ng reklamo. I-report ko ng may pangalan. At ay backup ang mga ito ng 10 kopya. Ipadala sa mga karibal na kumpanya. Ipadala sa mga regulatory agency. Ngayong gabi, gusto kong si Lin Wankin at Chen Chen ay walang matatagpo ang libingan. Habang pinapanood ko si Suman na lumabas ng e-room, pinutol ko ang koneksyon. Naibigay na ang sandata. Oras na para manood ng palabas. Lumutang ako pabalik sa study ni Chen Chen. Mabigat ang atmosfera sa ibaba. Si Chen Chen ay nasa telepono, galit at irritable. Hindi pa nahanap ang Ano ang silbi ko sa inyong mga walang kwenta? Ano ang ginagawa ko sa inyo? Pinapakain ko kayo para walang ginagawa. Ano? Nasira ang firewall. Abnormal ang daloy ng datos. Sa sandaling yon, tumunog ang cellphone ni Chen Chen. Tawag mula sa pinuno ng technical department. Sinagot ni Chen Chen. Diretsahan siyang nagsalita. Wala bang natagpuan? Ano ang boses sa kabilang linya? Chen Chen, nahanap na. Ang address na nagpadala ng email ng pagbubunyag kay Suman na tunton namin. Saan? Sumigaw si Chen Chen, nasa ibang bansa ba? O sa ilang madilim na internet cave? Hindi, sabi ng manager. Ang address na yon ay nasa mismong villa na ito na tinitirhan mo ngayon. Nagyelo ang hangin. Ang kamay ni Chen Chen na may hawak na telepono ay nanigas sa hangin, gumalaw ang kanyang mga mata. Tumingin sa paligid. Ano ang sinabi mo? Ang boses niya ay mahina na parang multo. Ulitin mo, nasa panloob na network ng villa. Halos umiyak na ang manager. At galing ito sa pangunahing computer sa study room. Naipadala ito 5 minuto ang nakalipas. Ibinaba ni Chen Chen ang tawag. Ang telepono ay bumagsak sa carpet at umikot. Dahan-dahan siyang lumingon. Tumingin kay Lin Wankin na nakakulong sa sulok. Ang kanyang tingin ay hindi na pagdududa, kundi katiyakan. Ang puot ng pagkakanulo ng pinakamalapit na tao. Study room, pilit na sinabi ni Chen Chen. Ang password ng panloob na network ng villa na ito. Bukod sa akin, ikaw lang ang nakakaalam. Ang password ng computer sa study room. Ikaw lang din ang nakakaalam. Si Lin Wankin ay naguguluhan. Anong study room? Chen Chen, anong nangyayari sa'yo? Nagpapanggap ka pa. Biglang sumugod si Chen Chen at sinakal ang lig ni Lin Wankin. Iin siya ng mariin sa sopa. Ubo. Bitawan mo, Chen Chen, baliw ka. Si Lin Wankin ay nagpupumilit. Kinakalmot ang kamay ni Chen Chen hanggang sa dumugo. Ako ang baliw? Ikaw ang baliw. Pula ang mga mata ni Chen Chen, dumura sa kanyang mukha. Natanggap ni Suman ang aking mga talaan. Ikaw ang nagpadala, di ba? Sa study room, 5 minuto ang nakalipas. Ano ang gusto mong gawin? Gusto mong gamitin ang mga ito bilang pambato? Gusto mong yurakan ang aking bangkay para pumuti ang iyong pangalan? Hindi ako. Nandito ako palagi. Pero hindi ako pumunta sa study room. Namula ang mukha ni Lin Wankin. Lumulutang ang kanyang mga mata. Nagdadahilan ka pa. Natunton na ng technical department. Ang ay narito. Kung hindi ikaw, sino? Multo ba? Lalong humigpit ang kamay ni Chen Chen, nagkaroon ng balak na pumatay. Hindi ba sapat ang kabutihan ko sa'yo? Gusto mo ng best actress, bibilhin ko. Gusto mo ng resources, ibibigay ko. Ngayon na may problema, ikaw ang unang nagbenta sa akin. Hayop, saklolo. Humina ang pagpupumiglas ni Lin Wankin, bumagsak ang kanyang mga kamay. Lumutang ako sa itaas. Pinapanood ang awayang ito ng asot pusa. Ito ang pagkatao. Sa harap ng interes at takot. Ang tunay na pag-ibig ay marupok. Si Chen Chen ay mapaghinala. Nakatali ang sistema sa aking kaluluwa. Nasaan ako, naroon ang pinagmulan. Nag-operate ako sa villa. Kaya natural na nagpapakita ang dito. Ang taktikang ito ng dilim sa ilalim ng ilaw ay sapat na upang sirain ang huling tiwala. Nang muntik nang mamatay si Lin Wankin, sistema. Narito. Kunin ang kontrol ng lahat ng smart home devices. Dagdagan natin ng ambience. Nakuha na ang kontrol ng smart home. Simulan ang palabas. Biglang, lahat ng ilaw sa villa ay namatay. Dumating ang dilim. Gumalaw ang kamay ni Chen Chen, binitawan si Lin Wankin. Si Lin Wankin ay umubo ng malakas, humihingal ng sakim. Ano ang nangyayari? Nag-brownout. Nagmamadaling kinapa ni Chen Chen ang kanyang telepono. Sa susunod na sandali, bumukas ang lahat ng ilaw, hindi mainit na dilaw, kundi malamig na puti. Mabilis na kumikislap ang ilaw, parang operating room. Zizizizu. Automatikong bumukas ang speaker ng sala. Ang robot na naglilinis ay lumabas sa charging dock, sumugod na parang baliw sa bukong-bukong ni Chen Chen. Takbo. Isang beses na mas matindi kaysa sa nauna. Umalis ka. Sinipa ni Chen Chen ang robot. Takot na tumingin sa paligid. Sumigaw si Chen Chen. Sa oras na yon, ang smart lock ay naglabas ng mahinang tunog. Pagkatapos, ang AC. Ang refrigerator, ang motor ng kurtina. Lahat ng kagamitan sa bahay ay sabay-sabay na naglabas ng isang boses, mekanikal, walang emosyon.
pero puno ng kakaibang kasayahan. Maligayang pag-uwi, Yenru. Maligayang pag-uwi, Yenru. Maligayang pag-uwi. Enru. Ang boses ay malalim at pumapalo, nag-ugnay na parang koro. Pumuti ang mukha ni Chen Chen, nakadikit sa dingding, hawak ang bote ng alak bilang sandata. Nanginginig ang buong katawan. Lumabas ka, lumabas ka. Hindi ako natatakot sa iyo, iwinagayway niya ang bote ng alak sa hangin. Lumulutang ako sa harapan niya. 502 dikit sa dulo ng ilong, hindi niya ako nakikita, pero nararamdaman niya ang lamig. 503 iniabot ko ang kamay, tinulak ang kutsilyo sa ibabaw ng lamesa, kalabog. 504 nahulog ang kutsilyo sa sahig, nakatutok ang talim kay Chen Chen. Nanlaki ang mga mata ni Chen Chen. 505 dumikit siya sa pader, basang-basa ang panty, umihina. 506 walang dugo. Inikot ko ang tingin kay Lin Wanqin, natatawa siya sa takot. 507 ang bibig niya'y paulit-ulit na bumubulong ng, "Si patawad, huwag mo akong patayin." Mula sa labas ng villa, narinig ang tunog ng pulis. 508 mabilis kumilos si Suman. Ngayong gabi, magiging maingay ang villa na ito. 509 tumunog ang sistema, na-update ang progreso ng pangunahing misyon, ganap nang nasira ang tiwala ni na Chen Chen at Lin Wanqin. 510 nakuha na ni Suman ang mahalagang ebidensya at tumawag sa pulis. Gantimpala, positibo 72 oras ng buhay. Kasalukuyang natitirang buhay, 160 oras. 511 tumingin ako sa labas ng bintana sa pulang-asul na ilaw ng pulis, mumiti. Dumating na ang pulis. 512 iyon ang paghuhukom ng batas. Ang aking paghuhukom ay nagsisimula pa lamang. 513 gusto ko na sa loob ng piitan, bawat gabi ay panaginip niyo ako. Sistema. 514 na i-redeem ang tagapaghabi ng bangungot. Ang tagapaghabi ng bangungot ay maaaring pumasok sa panaginip ng target, gumawa ng paulit-ulit na bangungot na hindi magising. 515 gastos, 24 oras ng buhay. I redeem ba? I redeem. 516 na pinagmamasdan si Chen Chen na pinatumba ng pulis sa sahig, hinipan ko ang hangin sa tabi ng tainga niya. 517, Ginoong Chen, matulog ka ng maayos ngayong gabi. Magkita tayo sa panaginip. 518 walang tigil ang tunog ng pulisya sa labas ng villa sa bundok. Pulang asul na ilaw ang pumapasok sa salamin ng pinto. 519 ginagawang madilim at maliwanag ang sala. Nawala ang guni-guni ng pagkaaresto. Mabilis na umiling si Chen Chen. 520 nakabara pa sa lalamunan niya ang hininga, ang pakiramdam ng pagkasakal sa sahig. Hindi ito silid ng interogasyon. 521 sala ito ng kanyang bahay, pero ngayon, parang kulungan na rin. 522 magandang gamit ang tagapaghabi ng bangungot, hindi na niya alam kung ano ang totoo o hindi. 523 natakot siya ng husto. Lumalakas ang tunog ng pagbasag ng pinto sa ibaba. Malapit nang pumasok ang pulis. 524 Ikaw. Pula ang mga mata ni Chen Chen, nakatitig kay Lin Wanqin na nakakulong sa sulok. 525 ang tingin, parang gusto siyang kainin ng buhay. Wala ako, Chen Chen. Wala talaga ako. Si Lin Wanqin, gusot ang buhok. 526 na punit ang kalahati ng kanyang silk na damit, kita ang mga pasa. Naiiyak na natunaw ang makeup niya. 527 mukha siyang hindi tao, hindi multo. Hindi ko alam ang e-address na yon. Tiyak na si Wubian iyon. 528 tangina mo, multo. Sigaw ni Chen Chen. 529 umahon siya, hinawakan ang mahabang buhok ni Lin Wanqin, at mariing inuntog ang ulo nito sa pader, thumb. 531 mahinang tunog. Sumigaw si Lin Wanqin sa sakit. Lumaki ang bukol sa noo. 531 dumaloy ang dugo mula sa kilay, pumikit ang mata. Malinaw na sinabi ng Tech kanina. 532 ang ay nasa study, nasa bahay na ito. Sino pa ba kung hindi ikaw? 533 habang sumisigaw si Chen Chen, sinipa niya ang tiyan ni Lin Wanqin. Gusto mong gamitin ang ebidensya para mabawasan ang sentensya. 534 gusto mo akong ibenta para sa sarili mong kapakanan. Papatayin kita. Bawat sipa ay may lubos na puwersa. 535 nakayuko si Lin Wanqin, sumisigaw sa ilalim ng paa ng lalaking nangako noon na gagawin siyang bituin. 536 nakaupo ako sa chandelier, winawagayway ang mga binti, malamig na nanonood. Ito ang tunay na pag-ibig. 537 sa panahon ng kagipitan, mas masahol pa sa asong gala. Sistema. 538 tulungan mo ako. Itinuro ko ang daliri, sabay kumilos ang telekinesis. 539 nang itaas ni Chen Chen ang paa para sipain ang mukha ni Lin Wanqin, biglang kumunot ang isang sulok ng Persian carpet sa sahig.
540 na iwala ni Chen Chen ang hakbang, nawalan ng balans, umatras ng 2 hakbang. 541 nakakuha si Lin Wanqin ng pagkakataon. Mula sa sakit, ang aktres na ito na dati, hindi man lang makapagbukas ng takip ng bote. 542 bigla niyang kinuha ang Ming Dynasty na asul at puting florera sa istante. Iyon ay binili ni Chen Chen ng 3 milyon. 543 patay ka na. Sumigaw si Lin Wanqin, binatog ang florera sa ulo ni Chen Chen. 544 kalabog, nagkawatak-watak ang antigo sa sahig. Hinawakan ni Chen Chen ang ulo, dugo na umaagos mula sa pagitan ng mga daliri. 545 natigilan siya sandali, pagkatapos ay nagpakita ng mabangis na mukha. Pinalo mo ako. 546 ikaw, basurang babae, pinalo mo ako. Nag-away sila, walang disiplina. 547 puro paghila, ang mahahabang kuko ni Lin Wanqin ay sumuot sa laman ng mukha ni Chen Chen. 548 nag-iwan ng ilang sugat na dumudugo. Sinasakal siya ni Chen Chen ng mariin. Nag-ikot sila sa mga piraso ng florera. 549 na punit ang suit at silk na damit. Dugo ang sahig. Ako ang basurang babae. 550 kung gayon, nakadikit sa dulo ng ilong, hindi niya ako nakikita pero nararamdaman niya ang lamig. Inabot ko ang kutsilyo sa mesa at tinulak, kumalansing. Nahulog ang kutsilyo sa sahig, nakatutok ang talim kay Chen Chen, lumiit ang kanyang mga pupil. Dumikit sa pader ang buong katawan, may maitim na mansa sa kanyang pantalon, umihi siya. Walang dugo, lumingon ako kay Lin Wanqin, natataranta siya sa takot. Paulit-ulit niyang sinasabi sorry, huwag mo akong patayin, may naririnig na sirena ng pulis sa malayo. Mabilis kumilos si Suman, magiging maingay ang villa na ito ngayong gabi. Tunog ng sistema, na-update ang progress ng main quest, tuluyang nasira ang tiwala ni na Chen Chen at Lin Wanqin. Nakuha na ni Suman ang mahalagang ebidensya at nag-report sa pulis, nakatanggap ng reward na positibo 72 oras buhay, kasalukuyang natitira 160 oras. Tumingin ako sa labas ng bintana sa pulang-asul na ilaw ng pulis, ngumiti ako, dumating na ang pulis. Iyon ang paghuhukom ng batas, ang aking paghuhukom, nagsisimula pa lang. Gagawin kong panaginip niyo ako gabi-gabi sa bilangguan. Sistema. I-exchange ang manghahabi ng bangungot, maaaring pumasok ang manghahabi ng bangungot sa panaginip ng target, gumawa ng walang katapusang bangungot na hindi magising. Gumagamit ng 24 na oras na buhay, gusto mo bang i-exchange? I-exchange. Habang nakikita si Chen Chen na idinagan ng pulis sa sahig, humihip ako sa kanyang tainga. Ginoong Chen, matulog ka ng maayos ngayong gabi, magkita tayo sa panaginip. Walang tigil ang sirena ng pulis sa labas ng villa sa bundok, ang pulang-asul na flashing lights ay tumatagos sa malalaking bintana. Pinapaliwanag ang sala ng paiba-iba, nawala ang guni-guni ng pagkaaresto, mariing inuga ni Chen Chen ang kanyang ulo. Nasa lalamunan pa ang hangin, ang pakiramdam ng pagkasakal ng idinagan sa sahig, hindi ito interrogation room. Sala ng kanyang bahay ito, pero ngayon parang kulungan na rin. Ang manghahabi ng bangungot na kagamitan, talagang epektibo, hindi na niya alam ang totoo at hindi. Labis na natakot, lumalakas ang banging ng pinto sa ibaba, malapit nang pumasok ang mga pulis. Ikaw talaga ikaw, namumula ang mata ni Chen Chen, nakatitig kay Lin Wanqin na nakasiksik sa sulok. Ang tingin ay tila gusto siyang kainin ng buhay, wala sa akin Chen Chen, wala talaga. Magulo ang buhok ni Lin Wanqin. Napunit ang kanyang silk robe, may mga pasa, nawasak ang kanyang makeup sa pag-iyak. Parang hindi tao o multo, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa address na yon, siguradong si Wu Bian yon. Iyon ang multo, putang inamong multo, sigaw ni Chen Chen. Sumugod siya at hinawakan ang mahabang buhok ni Lin Wanqin, paspasan itong ibinunggo sa pader, thud. Isang mahinang kalabog, sumigaw si Lin Wanqin na magaang noo. Dumaloy ang dugo mula sa kilay, bumara sa mga mata, malinaw na sinabi ng technician kanina. Nasa silid aklatan ang nasa loob mismo ng bahay na ito, sino pa ba maliban sa'yo? Habang sumisigaw si Chen Chen, sinisipan niya ng malakas ang tiyan ni Lin Wanqin, gusto mong gamitin ang ebidensyang iyon para makuha ang antidote. Gusto mo akong ipagkanulo para sa sarili mong pakinabang, papatayin kita, bawat sipa ay puno ng tindi. Nakapulupot si Lin Wanqin, sumisigaw sa ilalim ng mga paa ng lalaking nangakong gagawin siyang bituin. Nakaupo ako sa kristal na chandelier, inuuga ang aking mga binti, malamig na nanonood, ito raw ang tunay na pag-ibig. Sa oras ng kagipitan, mas masahol pa sa asong dala, system. Tulungan mo ako, itinuro ko ang aking daliri, sabay na kumilos ang kapangyarihan ng isip. Katataas pa lang ng paa ni Chen Chen, upang sipain ang mukha ni Lin Wanqin, biglang kumunot ang isang sulok ng Persian carpet sa sahig. Naapakan ni Chen Chen ang nawala ng balance, umatras ng pasuray-suray ng 2 hakbang.
Nagkaroon ng pagkakataon si Lin Wankin, sobrang sakit, itong aktres na karaniwang hindi man lang mabuksan ang takip ng bote. Bigla niyang hinablot ang Ming Dynasty blue and white porcelain vase mula sa display stand, iyon ay binili ni Chen Chen sa halagang 3 milyon. Mamatay ka na, sumigaw si Lin Wankin, at ibinato ang florera sa ulo ni Chen Chen. Crash, nagkalat ang antigo sa sahig, hinawakan ni Chen Chen ang kanyang ulo, umaagos ang dugo mula sa pagitan ng kanyang mga daliri. Natigilan siya, pagkatapos ay nagpakita ng mabangis na mukha, matapang ka palang manakit sa akin. Bobo kang babae, matapang ka palang manakit sa akin. Nag-away silang dalawa, walang maayos na galaw. Puro paghila at pagpunit, ang mahabang kuko ni Lin Wankin ay kumapit sa laman ng mukha ni Chen Chen. Nakalmot ng ilang sugat na dumugo, mahigpit siyang sinakal ni Chen Chen sa lig, nagpagulong-gulong sila sa mga basag na piraso ng florera. Nasira ang suit at ang robe, puro dugo ang carpet, ako raw ay bobo. Kung gayon, ano ka? Namumuti na ang mga mata ni Lin Wankin dahil sa sakal, ngunit sumisigaw pa rin. Ang delivery rider noong nakaraang taon ay ikaw ang nakabangga, pinagawa mo sa driver ng ama mo na magsakripisyo. Na-record ko lahat. Chen Chen, kung mamamatay tayo, sabay tayong mamamatay. Ikaw na puta. Sinuntok siya ni Chen Chen sa mukha. Natanggal ang isa niyang ngipin. Akala mo malinis ka? Para makuha ang red face number 1 mo, kasama mo ang kalbong producer na yon. Kasama ang kalbong producer na yon, 2 oras kayo sa van ng staff. Noon, nagpapaka-inosente ka pa sa akin. Ikaw ay isang babae na sinasakyan ng libo-libo. Pinayagan mo yon, sinabi mo para sa resources. Kahit ano ay pwedeng isakripisyo. Pinayagan kitang magsakripisyo, hindi para mag-enjoy ka. Nagbabatuhan ng mga kahinaan, puno ng mga masasamang salita. Lahat ng iyong mga kahiyahiyang bagay na ginawa mo para sa pera. Ngayon nahayag na lahat. Nasasaya ako sa pakikinig, ito ang totoo nyo. Balatan ng balat, puro ud sa loob. Isang mabilis na tawag sa telepono ang pumutol. Sa komedyang ito, ang cellphone ni Chen Chen ay nahulog sa dugo. Naka-on ang screen, nagpapakita ng ama. Nanigas ang dalawa sa pagkilos. Itinulak ni Chen Chen si Lin Wankin, nagpagulong-gulong upang kunin ang cellphone, ito ang huling pag-asa niya. Tatay, iligtas mo ako. Si Suman na baliw na babae ay nag-set up sa akin. At itong si Lin Wankin na walang hiya. Tumahimik ka. Sa kabilang linya, ang boses ay matanda at malamig. Binuksan ang speaker, umalinggaw sa sala. Ang kumpanya ay nasil na. Kanina lang, ang Securities and Exchange Commission at Economic Investigation Team ay sabay na pumasok sa headquarters. Naninginig si Chen Chen. Ano, tatay, ikaw ay vice-alkalde, pwedeng mag-intervene ka. Na-freeze na rin ang account ko. Sa kabilang linya, ang boses ay puno ng hirap at determinasyon para mabuhay. Chen Chen, problema mo ito, ikaw ang sumalo. Mula ngayon, hindi kita kilala. Wala nang taong Chen Chen sa pamilyang Chen. Nag-drop ang tawag. Nawala ang liwanag sa mga mata ni Chen Chen. Nakatayo siya, hawak ang cellphone, naninigas. Bigla siyang natawa, mas masakit pa ang tawa kaysa iyak. Iniwan ng lahat. Tapos na, tuluyan na. Si Lin Wankin ay nakakulong sa sulok, narinig ito. Desperadong tinakpan ang mukha. Tapos na, lahat tapos na. Dahan-dahang lumingon si Chen Chen, kay Lin Wankin, wala nang galit sa mga mata. Tanging patay na katahimikan ang natitira. Dahil hindi na mabubuhay, magdadala na lang ng kasama. Gumagalaw siya, nanginginig na tumayo, patungo sa nakatagong compartment sa likod ng bookshelf. Si Lin Wankin ay nagpupumilit na umatras. Umurong, Chen Chen, anong gagawin mo? Nasa labas ang pulis, huwag kang magulo. Pulis? Nag-type si Chen Chen ng password, bumukas ang nakatagong compartment. Kinuha niya ang isang itim na baril, ito ay galing sa smuggling, ginagamit lang dati para magyabang. Hindi inaasahan na gagamitin talaga. Nasa labas ang pulis. Hinila ni Chen Chen ang slide, nag-load ng bala. Kaya kailangan natin. Kaunting bargaining chip. Lumakad siya ng malaki, hinawakan ang buhok ni Lin Wankin. Parang hinihila ang patay na aso, hinila siya. Saklolo! Saklolo! Si Lin Wankin ay nagpupumiglas ng galit, ngunit ang itim na butas ng baril. Nang dumikit sa kanyang templo, bigla siyang tumahimik, nanginginig ang buong katawan. Lakad! Hinila siya ni Chen Chen patungo sa sliding glass door. Sa labas, kumikislap ang mga ilaw ng pulis. Mga tao na maingay, bukod sa pulis, maraming media na dinala ni Suman. Nakaset up ang mga kamera, lumilipad ang drone sa himpapawid. Sinipa ni Chen Chen ang lock ng sliding door. Binuksan ang glass door, pumasok ang hangin ng gabi, gumagalaw ang mga kortina. Maraming flash ang nagliwanag, naging maliwanag ang balkonahe parang araw. Huwag lumapit! Lahat, huwag lumapit! Nagtago si Chen Chen sa likod ni Lin Wankin, itinutok ang baril sa ulo niya. Sumigaw siya sa baba, sinong umakyat, papatayin ko siya. Nag-umpukan ang mga tao sa baba. Baril! May baril ang suspect. Nakaposisyon ang sniper. Nasaan ang negotiator? Sumiksik ang mga reporter pasulong.
Ang amoy ng dugo at kamatayan. Sunod-sunod na shutter sound. Sa lente, ang dating Best Actress. Si Lin Wankin ay puno ng dugo at dumi sa mukha, gulo ang buhok, blanko ang tingin. Ang dating mayabang na panganay ng pamilyang Chen ay parang asong ulol na ngayon. Ang eksenang ito ay na-broadcast ng live sa buong network. Lumulutang ako sa itaas, nanonood. Kulang pa ng kaunting apoy. Dahil ito ang simula. Ako, ang pangunahing tauhan, ay kailangan pumasok. Sistema, andito. Magpakita, nasa gitna ng sala, anyong sa oras ng kamatayan. Naiintindihan. Magsisimula ang pagiging pisikal. 10 minuto ang natitira. Ang negosyador sa ibaba, hawak ang megaphone, sumisigaw kay Chen, napalibutan ka na. Ibaba ang armas. Huwag saktan ang hostage. Isipin ang iyong pamilya. Wala akong pamilya, sigaw ni Chen, lumilipad ang laway. Mamatay kayong lahat. Mamatay kayong lahat. Sa oras na ito, mula sa dilim sa loob ng sala, may narinig na mahinang tawa. Chen Xiao. Huwag masyadong mainit ang ulo. Hindi malakas ang boses, ngunit tumagos sa hangin at sirena. Pumasok sa tenga ni Chen at Lin Wankin. Nanigas si Chen. Namulat ang mata ni Lin Wankin. Umagos ang luha, nanginginig ang labi. Dahan-dahang umikot si Chen. Sa gitna ng sala na walang tao, may biglang tumayo. Suot ko ang suit na yon. Murang suit na hindi bagay. Dumudugo pa ang likod ng ulo ko, dumadaloy sa leg, nababasa ang kwelyo ng puting damit. Ang kaliwang kamay ay baluktot na kakaiba, gaya ng bali sa pagkahulog sa hagdan. Ngunit nakangiti ang mukha ko. Ang karaniwang ngiti ng ahente. Multo! Sumigaw si Lin Wankin sa sobrang takot, lumambot ang tuhod, bumagsak sa sahig, hinila si Chen na napatisod. Titig na titig sa akin si Chen, nanginginig ang kamay na may hawak na baril. Impossible! Ito ay ilusyon, ito ay hologram. Sumigaw siya para lakasan ang loob. Patay na si Wu Bian. Nakita ko mismo. Hindi ako nagsalita. Hakbang-hakbang akong lumapit sa kanya. Ang sapatos ay tumapak sa mga pira-pirasong porselana. Tunog na langit-ngit. Bawat hakbang ay parang tumatapak sa kanyang dibdib. Chen Xiao. Mahina kong sabi, ang boses ay may etyo ng hagdanan noong gabing iyon. Hindi ba sinabi mo na gusto mo akong patayin muli? Itinuro ko ang noo ko na dumudugo pa. Halika! Patuloy na umatras si Chen hanggang sa sumiksik sa rehas ng balkonahe, wala nang maurungan. Sa labas ng bintana, kumikislap ang mga flash ng baliw, nag-ilaw sa kakaibang eksena, isang patay na puno ng dugo. Tinutulak ang buhay na may hawak na sandata. Ang mga pulis at reporter sa ibaba ay tulala. Nahuli ng malaking screen ang biglaang paglitaw ng figura sa loob. Iyon si Wu Bian. Diyos ko, siya nga. Hindi ba patay na siya? Multo talaga. Multo. Pumalat ang takot. Nasira na ang bait ni Chen. Pinagmamasdan akong papalapit, ang mga matang walang buhay. Nasira ang kanyang depensa. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Binitawan niya si Lin Wankin, dalawang kamay na hawak ang baril na nakatutok sa dibdib ko. Mamatay ka muli. Mamatay ka muli. Pumutok siya. Bang! Sumabog ang apoy sa dulo ng baril. Sumirit ang bala, dumaan sa dibdib ko. Walang dugo, hindi ako bumagsak. Ang bala ay parang dumaan sa usok, walang hadlang na tumagos sa katawan ko. Tinamaan ang antigong plorera sa likod ko. Crash! Isang malutong na tunog. Wala akong kahit isang gasgas. Nakangiti pa rin, hindi huminto ang mga hakbang. Natulala si Chen. Tinitigan ng baril, saka ang dibdib ko kung saan walang butas ng bala. Paano? Paano? Nasa harap ko na siya, napakalapit na naamoy niya ang amoy ko. Ang amoy ng lupa at dugo. Iniunat ko ang kamay ko, ang maputla at malamig na kamay. Marahang inilapag sa pulsong may hawak ng baril. Ang lamig ay tumagos hanggang buto, biglang inalis ang init sa kanyang katawan. Para siyang na-shock si Chen, nanigas ang buong katawan, nanginginig ang ngipin. Lumapit ako sa tenga niya, gamit ang boses na tanging kaming dalawa lang ang makakarinig, sinabi ko. Chen Xiao, medyo madilim ang daan patungo sa impyerno. Umabot sa tenga ang ngiti ko. Sinusundo na kita. Sumigaw si Chen ng matindi, ganap nang nasira ang kanyang isip. Nahulog ang baril ng kalansing. Ipinulupot niya ang mga kamay sa ulo, galit na kinakamot ang sariling mukha. Punit-punit ang balat ng mukha. Nakatago sa sulok ng balkonahe, sumisigaw ng walang saysay. Huwag mo akong dalhin. Huwag mo akong dalhin. Mali ako. Wu Bian, mali ako. Huwag mo akong isama. Pakiusap, huwag mo akong isama. Ang dating mayabang na prinsipe ay parang batang takot na takot. Basang-basa ang kanyang pantalon. Umihi at dumumi siya. Si Lin Wankin sa tabi ay nahimatay na, nakahandusay na parang basang-basahan. Sinamantala ng mga SWAT sa ibaba ang pagkakataon. Galaw, ibinaba ang mga lubid. Pumasok ang SWAT sa bintana. Huwag gumalaw. Dapa. Itinutok ang baril kay Chen. Walang reaksyon si Chen. Nakatago sa sulok, yumuyuko sa hangin. Puno ng dugo ang noo. Ate Wu, mali ako. Huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin.
Sinugod siya ng mga SWAT at hinawakan, nilagyan ng posas. Nakatayo ako sa tabi at pinapanood. Nag-expire ang oras ng pagiging material, nagsimulang maging transparent ang katawan, unti-unting nawawala na parang usok. Bago ang huling segundo ng pagkawala, inayos ko ang kwelyo ko sa harap ng kamera na sumugod. Pagkatapos, kumaway ako bilang paalam. Ang eksenang ito ay na-freeze sa mga screen ng hindi mabilang na tao. Naging alamat sa industriya ng showbiz ang gabing iyon. May nagsabing hologram ito, may nagsabing collective hysteria. May nagsabi ring multo ni Wubian ang naghahanap ng buhay. Sa madaling salita, bumagsak ang Starshine Media, nabaliw si Chen Chen. Nang dalhin siya, nakikiusap pa rin sa hangin. Nasuri siya kalaunan na may severe schizophrenia, ang natitirang buhay niya ay sa mental hospital na lang. Sa E-ward, syempre, dadalawin ko siya madalas. Tungkol naman kay Lin Wankin, lumutang ako sa hangin, pinapanood siyang isinasakay sa ambulansya. Hindi siya nabaliw, hindi rin namatay. Pero para sa isang babaeng dating nasa tuktok ng ulap. Ngayon ay nawalan ng puri, may malaking utang, at haharap sa pagkabilanggo, ang mabuhay ang siyang parusa. Tumunog ang beep ng system. Natukoy na ang pangunahing misyon, paghihiganti kay Lin Wankin. Kasalukuyang progress, 100%. Srank ang evaluation ng paghihiganti. Nawalan ng puri, mas masahol pa sa kamatayan ang mabuhay. Kinakalkula ang gantimpala. Binabati kita, host, nakatanggap ng karagdagang 30 taon ng buhay. Na-unlock ang bagong feature, ahensya ng mga kaluluwa. Tiningnan ko ang buwan sa langit at huminga ng malalim. 30 taon, sapat na para gumawa ng marami. Tulad ng pagtingin sa mga natatakang kawalan ng katarungan. Tulad ng pagiging isang tunay na agent ng paghihiganti. Lumingon ako at sumanib sa dilim. Katatapos lang ng magandang palabas. Ang bagong script ay binuksan na ang unang pahina. Mga putok ng baril nakakabingi. Takbo, takbo, takbo. Hindi binitawan ni Chen Chen ang gatilyo hanggang maubos ang magazine. Click, click, click. Walang laman ang firing pin. Tumayo ako sa harap niya. Bumalot ang mga bala sa katawan ko. Sinira ang sliding glass door sa likod ko. Pumasok ang hangin ng gabi na may kasamang bubog. Patuloy pa rin sa pagpindot ng gatilyo si Chen Chen. Namumungay ang mga mata niya, may bula sa bibig, may tunog na hehe sa lalamunan. Nahimasmasan si Lin Wankin. Gumapang siya sa mga basag na piraso ng porselana, naputol ang tuhod. Dumugo sa sahig. Saklolo! Saklolo! Gumapang siya papunta sa pintuan. Kumakapit ang mga kuko sa carpet, 2 ang naputol. Nasira ang malaking pinto ng villa. Huff! Sumugod ang mga SWAT na may dalang riot shield. Pinailaw ng malakas na flashlight ang sala. Huwag gumalaw. Pulis! Ibaba ang armas! Dapa! Pulang tuldok mula sa laser sights ang nagsiksikan sa katawan ni Chen Chen. Nabulagan si Chen Chen. Itinaas niya ang walang laman na baril patungo sa pintuan. Huwag kayong lumapit. May baril ako. May baril ako. Sigaw niya. Sumugod ang ilang SWAT. Tinamaan ng riot shield ang likod niya, idinagan siya sa sahig. Tumahimik ka. Pumutok ang posas. Nakadikit ang mukha ni Chen Chen sa bubog. Lumingon siya at sumigaw sa direksyong kinatatayuan ko, nandoon siya. Bulag ba kayo? Nandoon si Wubian. Multo siya. Multo siya. Tumingin ang mga pulis. Wala doon kundi ang kurtinang iniihip ng hangin. Dalhin na. May abnormalidad ang mental state ng suspect. Kumaway ang commander. Sa kabilang banda, si Lin Wankin ay binuhat ng 2 babaeng pulis. Magulo ang buhok. Puro dugo ang katawan. Mahigpit siyang kumapit sa hita ng isang pulis, puno ng sipon at luha ang mukha. May multo. May multo talaga. Siya ang pumilit sa akin. Si Chen Chen ang pumatay. Ayaw ko, yinan. Bumalik si Wubian. Bumalik siya talaga. Tinignan ng mga pulis ang dating best actress na ito. Lin, sumama muna kayo sa amin sa ospital. Kung may sasabihin kayo, sabihin nyo na lang sa presinto. Puno ng mga yabag ang eksena. Ang kumukuha ng ebidensya, ang kumukuha ng litrato. Ang nag-escort. Nakatayo ako sa gitna ng mga tao. Walang nakakakita sa akin. Maliban sa kanilang 2, si Lin Wankin ay kalagkad palabas ng pinto, lumingon pa rin. Takot ang mga mata, naghahanap sa hangin. System. Opo. Ipalit ang huling telepatikong mensahe. Target, Lin Wankin. Gagamitin ang lahat ng natitirang enerhiya. Ipapatupad ba? Ipapatupad. Dumaan ako sa abalang mga pulis. Naglakad ako papunta kay Lin Wankin. Nakaposas ang mga kamay niya sa likod, isasakay na sa ambulansya. Inabot ko ang kamay ko, inilagay sa hangin sa balikat niya. Namilog ang buong katawan ni Lin Wankin, lumaki ang mga pupil. Ang itsura niya noong unang dumating sa lungsod na ito, nakasuot ng kupas na shirt, may bitbit na luma at sira-sirang backpack. Direkta narinig ni Lin Wankin ang boses sa kanyang isipan, nanlaki ang bibig niya. May garalgal na tunog mula sa kanyang lalamunan, umagos ang luha, yumuko ako. Pinulot ko ang kalawanging kahon na nasipa sa sulok dahil sa pagkakagulo kanina. Natumba ang kahon, nagkalat ang mga bagay, ang naninilaw na papel.
Ang kupas na lipstick at ang itim na pilak na singsing, pinulot ko ang singsing. 20 piso na mula sa Tayangge, na oxidized na parang basurang bakal, kinuyom ko ang singsing. Itinaas ko sa harap ng kanyang mga mata, naaalala mo pa ba? Tanong ko. Noong Pasko na yon, kumain tayo ng instant noodles sa basement, sabi mo magpapakasal ka sa mayaman. Mabubuhay sa malaking bahay, hindi na itong basura, mariing umiling si Lin Wankin. Hindi ako nagsalita noon, pero kinabukasan pumunta ako sa construction site, isang linggong nagbuhat ng ladrilyo. Binili ko ang singsing na ito, umiti ako habang tinitingnan ito, itinago ko sa kahong ito. Nangako sa sarili, kapag naitaas kita bilang best actress, kapag karapat dapat na akong tumabi sa'yo. Papalitan ko ang singsing na ito ng brilyante, at hihilingin na pakasalan mo ako, natigilan si Lin Wankin. Akala niya lagi, ang laman ng kahong ito ay ebidensya laban sa kanya, akala niya gusto ko siyang palitan. Lin Wankin, lumapit ako sa kanyang tainga, ang singsing sa kahong bakal na yon. Sana ay gagamitin ko para humingi ng kasal, tiningnan ko ang pulseras sa kanyang braso, sayang. Ginawa mo itong pulseras, matalim na tinitigan ni Lin Wankin ang singsing, sumagi sa isip niya ang pagtatali ko ng kanyang sintas. Pagbibigay sa kanya ng baon kong pagkain, pag-inom para sa kanya hanggang sumuka ng dugo, ang huling eksena ay nagyelo sa kanyang pag-abot. Sa sandaling itulak ako pababa ng hagdan, sumabog ang hiyaw mula sa kanyang lalamunan, mali ako. Wu Bian, mali ako, hinawakan niya ang kamay ng babaeng pulis. Hindi katulad ko, gusto niyang abutin ang singsing, ngunit nahulog sa sahig. Nagdurugo ang baba, ibigay mo sa akin, pakiusap ibigay mo sa akin. Hindi na ako magiging best actress, wala na akong gusto, Wu Bian bumalik ka. Bumalik ka, pinalo niya ang ulo sa sahig, umiiyak na halos hindi makahinga. Agad siyang pinigilan ng pulis, nagsenya sa doktor na magbigay ng pampakalma, tumusok ang karayom sa braso. Ang kanyang mga mata ay unti-unting lumulubog, habang paulit-ulit niyang binabanggit ang aking pangalan. Sapat na. Ito ay mas epektibo kaysa sa pagpatay sa kanya. Tumulog ang sistema, pagsusuri ng pangunahing misyon laban sa hinatulan. Paghihiganti kay Lin Wankin. Target na kalagayan, ganap na pagkasira ng pag-iisip, sosyal na kamatayan. Harapin ang mahigpit na parusa ng batas. Revenge rating, level. Perpekto. Binabati kita, host. Matagumpay na natapos ang misyon. Si Lin Wankin ay dinala sa stretcher. Si Chen Chen ay isinakay sa pulis sasakyan. Bumukas ang malaking pintuan ng villa. Sikat ng umaga ang pumapasok sa sala. Tiningnan ko ang aking halos transparent na palad. Sinabi ng sistema, host ay nakatanggap ng level na gantimpala, muling pagsilang. Gagamitin ba ang lahat ng puntos ng gantimpala upang muling itayo ang katawan at mabuhay bilang tao? Paalala, pagkatapos ng muling pagkabuhay, magkakaroon ka ng malusog na katawan at legal na pagkakakilanlan. At ang sistema ay magtago ng isang malaking kayamanan para sa iyo. Maaari kang magsimula muli, tumayo sa ilalim ng araw. Muling pagkabuhay, tumingin ako sa kalat na ito, sa babaeng ito na hindi na makilala. Tumingin sa mayamang anak na walang prinsipyo. Ang mundong ito ay masyadong marumi. 5 taon akong nagsumikap para iangat ang isang tao. Nagpanggap sa harap ng tao, nagsalita ng dyablo sa harap ng dyablo. Tinapakan ko ang aking dignidad. Ang kapalit ay isang kamay mula sa likuran at malamig na hagdan. Ang pagiging tao ay nakakapagod. Umiti ako sa sistema. Tumanggi ako. Host, ito ay isang pagkakataon upang mabuhay muli. Hindi na kailangan. Lumakad ako sa malaking bintana, pinanood ang pagsikat ng araw. Ang sikat ng araw ay bumagsak sa aking mukha. Walang init, ngunit maliwanag. Ang mundong ito ay masyadong siksik, masyadong maingay, masyadong marumi. Nagawa ko na ang aking dapat gawin. Nabayaran ko na ba ang mga utang? Nakuha ko na ang dapat kong habulin. Lumingon ako, tiningnan ang kahon na bakal sa sahig. Ang pilak na singsing ay nakahiga sa ilalim ng araw. Kumikislap. Hindi ito pag-ari ni Lin Wankin at hindi rin ito sa akin. Tara na. Ibinuka ko ang aking mga braso. Sumunod. Host Wu Bian, salamat sa iyong paggamit. Paalam. Tanghali na, nagsisimula ng dumikit ang aking katawan, ang aking mga daliri. Mga braso, katawan, nagiging libu-libong liwanag ako. Lumulutang pataas, dumadaan sa bubong, dumadaan sa pader. Lumilipad patungo sa araw, ang pulis kotse ay kumikislap at lumalayo, si Suman ay umiiyak sa harap ng kamera sa ibaba. Gumising ang lungsod, trapiko at tao, ngunit wala na itong kinalaman sa akin. Nagkalat ang mga liwanag, nawawala sa liwanag ng umaga, makalipas ang kalahating oras. Tinatakan ang villa, walang tao na natira, isang pusa ang pumasok sa bintana. Umikot, tumigil sa gitna ng sala, lumapit sa maliit na bakal na kahon. Sa loob ng bakal na kahon, ang 20 piso na pilak na singsing ay nasinagan ng araw. Ito ay magaspang, hindi mahalaga, ngunit sa loob ng villa na ito. Ito lamang ang bagay na malinis. Akala ko ang kamatayan ay itim lamang ang mga mata, walang malalaman.
Ngunit ang sistema ay tapat sa serbisyo, hindi ako tuluyang nawala, parang hangin. Parang alikabok, lumulutang sa ibabaw ng lungsod, walang sakit o kati. Wala ring galit, natira na lang ang isang malamig na pananaw, pinapanood ang lahat sa ibaba. 30 minuto na lang ang natitira sa kamalayan ng host, ito ang huling pagtatanghal, mangyaring tanggapin. Pagkatapos ng boses ng sistema, nagsimulang mag-fast forward ang mga eksena, pagsikat at paglubog ng araw. 3 buwan ang lumipad, huminto ang eksena sa women's prison kanlurang lungsod, sa silid ng pagbisita. Walang ilaw, walang gown, mga puting pader at bakal na rehas lang. Lumulutang ako sa hangin, nakatitig sa babae sa kabilang salamin, kung hindi dahil sa numerong 1,402. Hindi ko siya makikilala bilang si Lin Wankin. Dati para sa kamera, kaya niyang hindi kumain ng 3 araw. Ang buhok niya ay kailangan pang alagaan, ngayon ang gulo ng kanyang maikling buhok, maputi na ang mga ugat. Payat na siya na mukhang ibang tao, lumitaw ang cheekbones, malalalim ang mga socket ng mata. Suot ang malawak na kulay abo na kulungan damit, nakaupo sa bakal na upuan, nakapatong ang kamay sa mesa. Hindi tumitigil ang kamay, gumagawa siya ng manicure sa hangin. Nagkukurba ang hinlalaki, umiihip ng ihasaki, parang pinatutuyo ang hindi pa tapos na nail polish. Huwag mo akong itulak, huwag mo akong itulak, bigla siyang nanginginig, natatakot na nakatingin sa hangin sa likod. Bumangga ang ulo sa salamin na may bala, mali ako Wubian, huwag mo akong itulak, paulit-ulit niyang sinasabi sa pagkabaliw. Tumulo ang laway sa kanyang bibig, tumulo sa kanyang kwelyo, sa kabilang salamin nakaupo si Suman. Suot ni Suman ang trench coat, sunglasses, hindi hawak ang telepono. Tahimik lang na pinapanood ang baliw sa loob, ang gwardiya ay bumulong sa tabi, severe schizophrenia. Pagdating, araw-araw sumisigaw na siya ay aktres, gustong makita si Chen Xiao, pagkatapos ay nagsimulang magsalita sa sarili. Sabi may bumubulong sa kanyang tainga, may nagtutulak sa kanya pababa ng hagdan, noong nakaraang linggo nilunok ang toothbrush para magpakamatay. Binalik lang, ganito na siya ngayon, wala nang malay. Inalis ni Suman ang sunglasses, kalmado ang mga mata, tiningnan niya ang mga kamay ni Lin Wankin. Dati pinuri ng mga tagahanga bilang diamante, ngayon puno ng sugat at kalmot, nakikilala ba niya ang mga tao? Tanong ni Suman, umiling ang gwardiya, hindi na siya nakakakilala, isang pangalan lang ang kilala niya. Si Wubian, kapag narinig ang dalawang salitang ito, mababasa ang pantalon. Tumahimik si Suman ng matagal, kumuha siya ng litrato mula sa bag, idinikit sa salamin. Iyon ay larawan ni Lin Wankin noong bagong sikat, umingiti ng malinis, sa tabi nakatayo ako na may backpack. Ako na may mukhang matapat, tinitigan ni Lin Wankin ang litrato, gumalaw ang mga mata na walang buhay. Biglang umiti, nakakatakot ang ngiti, gamit ang aking singsing. Sinimulan niyang ibagsak ang ulo sa salamin, bumagsak ng bumagsak, puno ng dugo ang noo. Bigyan mo ako ng singsing, gusto kong magpakasal, gusto kong maging mayaman. Bigyan mo, tumunog ang alarma, 2 gwardiya ang pumasok. Sanay na sinuntok siya, kinuha ang sedative, tinupi ni Suman ang litrato. Tumayo, magpaalam na, mahinang sinabi niya sa salamin. Hindi alam kung para kay Lin Wankin o sa akin, pinanood ko si Lin Wankin na kinaladkad palayo. Walang damdamin sa puso ko, ang babaeng minsan kong inalay ang puso. Sa wakas ay naging isang biro, sapat na yon, nagbago ang eksena. Ang malaking outdoor screen sa gitna, 3 buwan na ang nakaraan, dito ang patalastas ni Lin Wankin. Ngayon ay balita sa gabi. Ang malaking kaso ng sindikato sa lungsod ay nagkaroon ng unang pagdinig ngayong araw. Ang akusado na si Chen Chen, dahil sa pagtatangkang pagpatay na hindi natuloy. Pangunahan at organisahin ang isang sindikato, money laundering, at iba pang mga krimen. Maramihang parusa, hinatulan ng kamatayan na may 2 taong suspensyon. Kumpiskahin ang lahat ng personal na ari-arian, at tanggalin ang mga karapatang pampulitika habang buhay. Ang kamera ay lumipat sa hukuman. Si Chen Chen ay nag-ahit ng ulo, nakasuot ng dilaw na jacket, hindi siya nabaliw. Maaaring uminom siya ng gamot, tila kalmado. Nang marinig ang hatol, hindi siya nagalit tulad noong gabing nadakip. Tumingin siya ng walang emosyon sa galeriya ng mga tagapanood, walang tao doon. Bumagsak ang pamilya Chen. Kapag bumagsak ang puno, nagkakalayo ang mga unggoy. Ang kanyang ama na bise-alkalde. Kinabukasan ay nasuspended at iniimbestigahan. Ang negosyo ng pamilya Chen, sa harap ng ebidensya at opinyon ng publiko, ay gumuho tulad ng buhangin. Walang grupo ng abogado, walang mga bodyguard, walang mga kaibigan. Tumingin si Chen Chen sa paligid, ang kanyang mga mata ay huminto sa isang punto sa hangin. Wala roon. Ngunit parang nakakita siya ng multo. Lumiit ang kanyang mga pupil, nanginginig ang buong katawan. Nandoon siya, nanginginig ang mga labi ni Chen Chen, itinuro ang hangin. Nandyan siya, nakatingin sa akin, nakangiti. Pinilit siya ng mga pulis na bumaba, biglang nagpumiglas si Chen Chen.
Sumigaw sa sakit, patayin ang ilaw, huwag patayin ang ilaw, pakiusap huwag ninyong patayin ang ilaw. Naghihintay siya sa akin sa dilim, gusto niya akong dalhin. Ang tinig ay lalong lumalayo. Lumutang ako sa harap ng screen, mumiti. Chen Chen. Simula pa lang ang suspensyon ng kamatayan. Mahaba ang gabi sa kulungan. Madalas akong pumunta sa iyong panaginip para makipagkwentuhan. Pagkatapos ng lahat, ako ay isang responsableng ahente. Hanggang sa dulo, ihahatid ang tao sa impyerno. Muli, pagkalipas ng kalahating buwan, ang seremonya ng parangal ng Golden Orchid. Sa parehong Pearl Hotel. Parehong ballroom, nagbago ang bida sa red carpet. Si Suman ay nakasuot ng itim na velvet na mahabang damit. Walang alahas, isang silver brooch sa kanyang dibdib. Pamilyar ang hugis ng brooch. Parang ang lumang kinakalawang na singsing. Ang nanalo sa Best Actress ng Golden Orchid ngayong taon ay, humaba ang boses ng nagbibigay ng parangal. Nightwalker, Suman. Palakpakan. Nakasentro ang spotlight kay Suman. Hindi siya umiyak, hindi rin siya tumakbo. Lumakad siya ng matatag. Ang proyektong ito ay dapat para kay Chen Chen, ang malaking proyekto na ginastos ni Suman para itaguyod si Lin Wankin. Matapos umakyat ang bagong direktor, ipinagbili ni Suman ang kanyang bahay at namuhunan upang sumali sa grupo, binuhay muli ang pelikula. Sa pelikula, gumanap siya bilang isang babaeng naghihiganti. Matapang ang mga mata, mapanlinlang. Sabi ng lahat, buhay na buhay ni Suman ang karakter. Tanging ako ang nakakaalam kung sino ang kanyang ginagampanan. Nakatayo si Suman sa harap ng mikropono, hawak ang tropeo. Tahimik ang buong lugar. Sa totoo lang, hindi ko dapat tanggapin ang parangal na ito, sabi ni Suman. Paos ang boses. Ang script na ito ay dapat para sa ibang tao. Ang tropeo na ito ay pinapangarap din ng maraming tao. May isa pang tao sa ilalim, umiti si Suman. Ang kanyang tingin ay dumaan sa mga tao at ilaw. Tumingin sa malaking chandelier sa itaas ng ballroom. Iyon ang lugar kung saan ako nagtago 3 buwan na ang nakakaraan. Ngunit nakatayo ako rito dahil may isang taong nagtulak sa akin sa dilim. Itinaas ni Suman ang tropeo at yumuko sa walang laman na chandelier. Kahit hindi mo siya makita, kahit hindi mo siya marinig, pero lagi niya kaming tinitingnan. Ang mundong ito ay maaaring hindi patas. Ang kapital ay maaaring sumakop sa langit, ang kasinungalingan ay maaaring magtakip ng katotohanan. Ngunit naniniwala ako may Diyosa sa itaas ng ulo. Huminto siya. Namula ang kanyang mga mata, matatag ang boses. Salamat sa'yo. Kaibigan kong hindi ko nakikita. Itong inumin, ialay ko sa'yo. Ininom niya ang baso, itinapon sa gilid ng entablado. Tahimik ang buong lugar saglit. Sumunod ay mas malakas na palakpakan. Walang nakakaalam kung sino ang kanyang inialayan, ngunit alam ko. Nakaupo ako sa chandelier, tinitingnan ang babae na dating bumibili ng pinakamapait na alak sa bar. Ngayon ay naging isang rosas na may tinik. Hindi masama, puna ko. Umunlad ang kanyang linya. Hindi na sayang ang pagtuturo. Abiso ng sistema. Antas ng impluensya ng host, binago mo ang landas ng kapalaran ng isang mahalagang tauhan. Patuloy ang oras. Malaking alon sa industriya ng libangan. Si Lin Wankin at Chen Chen. Mabilis itong naging biruan hanggang sa hindi na ito biruan, naging abo na lamang. Ngunit nagsimulang kumalat ang bagong alamat sa industriya. Sa isang dressing room ng isang studio ng pelikula, 2 baguhang trainee. Nag-aayos ng makeup, may bagyo sa labas ng bintana. Uy, narinig mo na ba? Ano? Iyong alamat ng gold medal agent. Ang ibig mong sabihin ay ang apelyidong Wu. Huwag banggitin ang pangalan. Bumaba ang boses ng dalaga, misteryoso, at naglabas ng isang lipstick. Ang lipstick ay pudpud na, ang lalagyan ay gasgas na, napakamura. Sabi ng mga naunang henerasyon, kung ikaw ay nakaranas ng matinding kawalan ng katarungan sa industriyang ito. Naapi, walang mapagsabihan, sa hating gabi ng 12:00. Humanap ng walang taong hagdanan, sindihan ang isang lipstick, at saka sabihin ang iyong hinanakit. At saka, kung totoo ang iyong hinaing. Lalabas ang gold medal agent na yon, tutulungan kanyang magkaroon ng hustisya, papayagan kang sumikat. O pabayaran ang mga umapi sa'yo. Nanginginig ang isa pang dalaga. Totoo ba yan? Nakakatakot naman. Epektibo iyan. Sabi nila noong nakaraan. Iyong producer na nang-aabuso sa mga baguhan, dahil may sumumpa sa kanya sa hagdanan, kinabukasan ay nabalian ng binti sa set. Nasa ospital pa rin ngayon. At saka, sabi nila, pinakagalit ng agent na yon ang pagkakanulo. Kung sino man ang sumikat at nakalimot, magkakaroon ng masamang wakas. Kumidlat sa labas ng bintana. Nagyakap ang 2 dalaga sa takot. Lumutang ako sa labas ng bintana, pinakikinggan ang kakaibang alamat na ito. Natawa ako at naiyak. Ako na pala ang naging tagapagtanggol ng industriya ng entertainment o kaya ay isang hurado. Pero habang tinitingnan ko iyong murang lipstick at ang batang babae na may matigas na titig, naisip ko na hindi naman masama. Mag-iwan ng pag-asa sa mga taong naghihirap sa dilim.
Kahit peke, minsan ay nakakatulong ito upang malampasan ang pinakamahirap na landas. Natitirang kamalayan ng host 10 segundo. Tunog ng sistema. Ito na talaga ang wakas. Ang eksena ay bumalik sa simula. Sa guho ng basement construction site. Naayos na ito, sabi nila ay magtatayo ng bagong mall. Ang hukay na hinukay ko ay naroroon pa, puno ng ligaw na damo. Sa ilalim. Sa gitna ng mga durog na bato, isang bulaklak ang namulaklak. Hindi ito mamahaling uri. Isang maliit na lilang ligaw na bulaklak, umuuga sa hangin. Hindi natumba. Isang pusang gala ang dumaan, suminghot ng bulaklak. Parang may naramdaman na pamew sa hangin. Iyon ang pusang nakasaksi ng lahat. Inabot ko ang kamay ko upang hawakan ang bulaklak, dumaan ang daliri ko. Umiti ako. Sistema, tapos na ang misyon. Host, ang revenge agent system ay papasok na sa sleep mode. Natukoy na ang iyong kamalayan ay ganap na mawawala, nag-aunbind. Naging malabo ang paningin, dumilim ang liwanag, bago mawalan ng malay. Ang sistema ay tumunog sa huling pagkakataon. Hindi na malamig, sa halip ay medyo nasasabik. Nakita ang bagong matinding hindi nasisiyahang kamalayan, pinagmulan, East Psychiatric Hospital, Intensive Care Ward. Naghahanap. Dahil sa mahusay na pagganap ng dating host, napanatili ng sistema ang modul ng urban legend. Isang bagong kwento ang magsisimula. Hindi ko na narinig ang natitira. Ako ay naging hangin, naging hamog sa talulot ng ligaw na bulaklak. Ang mundo ay maingay pa rin. May liwanag at dilim, ngunit ang kwento ni Wu Bian ay natapos na. Tungkol sa alamat, sino ang nakakaalam kung sa susunod na hating gabi, sino ang magsisindi ng lipstick sa hagdanan?